Asawa, ngayon ay ang aming anibersaryo ng kasal. Ito ang kaarawan ni na Tuan-Tuan at Yuan-Yuan. Pwede mo bang ibalik ang mga bata sa Beijing? Magkakasama tayong kakain ng masayang hapunan. Hindi ako uwi, kumain ka na lang mag-isa. Pero, malapit na pumasok sa unang baitang ang mga bata sa tingin ko. Mas maganda ang edukasyon sa Beijing kung mahal na mahal ng nanay ang mga bata. Pwede nating isama ang nanay dito sa Beijing. Papuntahin ko ang nanay ko sa Beijing para alagaan ka. Ang prinsesa mo, hindi kaya ng nanay ko ang mag-alaga sa'yo. Hoy! Ang anak ko, si Chengxing ay makababata. Sa loob ng 3 taon, tuwing umuwi si Yuxuan sa Haicheng, kasama niya ito at mahal na mahal siya ng mga bata. Kung may delikadeza ka, makipaghiwalay ka na sa anak ko. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa kanya. Hindi mangyayari yan. Sinabi ni Yuchuan. Umuwi siya sa Haicheng para bisitahin ang nanay niya. Malinaw na sinabi niya dahil na-miss ng nanay niya ang mga bata. Kaya niya dinala ang mga bata sa Haicheng. Malinaw na sinabi niya, kapag kinasal kami, mamahalin niya ako ng buong puso. Ano man ang mangyari, nais ko na harapin mo ako at ipaliwanag ng maayos. Yuan-Yuan, tingnan mo, gaano kasya ang mumi. Kapag nakita niya ang aming ginawang peace buckle para sa kanya. Ang ganda-ganda, sinabi ni Daddy na bigyan natin si Moming sorpresa. Masisyahan talaga si Mommy. Sa wakas, mahal pa rin ako ng mga bata. Tuan-tuan, bakit mo sinaktan si Mommy? Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi sa'yo ni Daddy na manatili ka lang sa bahay? Ito ay para kay Momay Chengxing. Ang peace buckle, paano kung masira mo ito? Kaya pala ayaw ka isama ni Daday, wala kang silbi. Puro kapalpakan ang ginagawa mo. Chengxing. Mommy. Hey Yuchuan, pinatawag mo na ba ang mga bata? Natawaging mommy si Chengxing. Ano pa ba ang inaasahan ko? Bakit ka nandito? Ang aming maliit na tahanan ay hindi kayang tumanggap ng isang dakilang tao tulad mo. Nanay, hindi ko nakita ang mga bata sa loob ng kalahating taon. Bilang tunay na ina ng mga bata, wala ba akong karapatan? Nabisitahin sila. Karapat dapat ka ba? Kung hindi ka gumamit ng masamang paraan noon, at hindi mo pinaalis si Chengxing, matagal nang magkasama ang anak ko. At si Chengxing. Ngayon, hindi ka welcome sa bahay na ito. Umalis ka na. Kahit hindi ako welcome. Gusto kong marinig mismo mula sa kanya, si Yuchuan. Ikaw, ang lakas ng loob mong sumigaw sa akin. Yuchuan, bumalik ka na. Si Shen Shuyu, nandito na naman sa bahay. Nanggugulo sa akin. Ang hirap ng buhay ko. Bakit ganito ang naging manugang ko? Shen Shuyu, huwag kang magpakita ng ugaling mayaman. Umalis ka na sa Beijing. Kung saktan mo pa ang nanay ko, hindi kita palalampasin. Ang gusto kong manugang ay si Cao Tsing. Kailangan kong gumamit ng matinding paraan para mawalan na ng pag-asa si Shen Shuyu. Naalala mo ba noong nanganganak ka 6 taon na ang nakalipas? Ano ang gusto mong sabihin? Noong mahirapan kang manganak at talangan ng sesaryan, si Yuchuan, kasama si Cao Tsing sa ibang bansa, nagdiwang ng kaarawan. Naku, nahihirapan ang bata. Kailangan na cesarean. Pero 5 minuto na lang, manganganak na. Kung mag-aanesthesia ngayon, hindi na abot. Doktor, pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Kailangan ng pirma ng pamilya para sa sesaryan. Kung hindi, kapag may nangyari, paano tayo magkakasundo? Nakontak mo na ba ang pamilya ng pasyente? Hindi. 6 beses na tumawag, walang sumagot. Nagpadala ng 2 text. Walang reply. Shen Shuyu. Hindi talaga pinapahalagahan ni Yuxuan ang buhay mo. Kung hindi ka pa rin titigil, maghintay ka na lang sa kwarto. Umuwi na, handa na ang pagkain, kain na tayo. Chengxing Momay, ito ang isa ng ginawa namin Yuan. Para sa iyo.
Talaga, salamat sa inyo. Daddy, may good luck charm sa peace pendant na ito. Pero nasira ito ni Mommy. Ang sama ni Mommy. Huwag mong sabihin yan, masasaktan si Mommy. Totoo naman, puro reklamo lang si Momay. Ito bawal, yan bawal. Hindi tulad ni Kengsing Momay. Kung si Kengsing Mommy ang nanay ko, ang sarap siguro. Ito ay 1 milyon ang naipon kong pera mula pagkabata. Bilang puhunan mo sa negosyo. Sapat na iyan. Kahit hindi ka nire-respeto ngayon ng tatay. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Balikan ko, kakausapin ko ang mga tiyuhin. Bubuksan ko ang mga koneksyon pag umangat ka na. Wala nang mangmamaliit sa'yo. Lahat sinasabi si Hyo Chuan. Espesyal na talento, paborito ng langit, sa loob lang ng 7 taon. Biglang naging bagong mayaman sa ginto, mapapangasawa ko siya. Swerte kong nakamit sa 8 buhay. Tito Chen, ako si Shuyu, ako. Shuyu, bata ka pa, tungkol sa partnership. Hayaan mong tatay mo ang kausapin ko. Pero walang nakakaalam. Para sa negosyo niya, nagmakaawa ako, ginamit ko ang koneksyon ng tatay. Lahat tinanong ko, lahat tumanggi. Tito Lin, ako si Shuyu. Six na, anak naman ng President Shen. Baka magkaproblema talaga sa pagkakakilala natin. Ibibigay ko na ang project sa'yo. Shen Shuyu, ikaw ang tanging tagapagmana ng Shen Group, kailangan ba para sa isang lalaki? Ganito ka magpakapagod? Alice. Lalong walang nakakaalam, sobrang mahal ko siya, nagtago ako ng pangalan. Itinago ang pagkatao, inubos ang koneksyon, sariling kamay kong. Ipinatayo ang daan patungong langit. Titikman ko to, masarap ba? Hindi pa umalis si Shen Shuyu? Pinaalis ko na, ayaw umalis eh. Ma, bakit ngayon mo lang sinabi? Hyo Chuan, noon nang hihina ako. Gusto kong uminom ng gatas mo, sinabihan mo akong madumi. Ngayon, ibang babae ang pinainom mo ng kape mo. Hyo Chuan, tinanggihan mo na ako. Bakit mo ako hinahanap ngayon? Shen Shuyu, hindi ba sabi mo liligawan mo ako? Kung bibigyan mo ng pera ang nanay ko para magamot, pakakasalan kita. Noon alam kong gusto mo si Chengsing. Sumuko na ako, ikaw ang lumapit sa akin. Bakit ngayon galit ka sa akin? Hyo Chuan, iniwan ko ang brush, tinalikuran ang karera, nagluto para sa'yo. Maingat kong inalagaan ang pag-aasawang ito. Pero pinatawag mo ng nanay ng anak ko ang iba. Nakakatawa talaga. Hyo Chuan, tapusin na natin ito. Shuyu, happy anniversary, kahit noon. Tumutol ang tatay sa pagiging magkasintahan ninyo ni Hyo Chuan. Pinapalayas ka sa Shen family, pero galit lang yon. Sa mahabang panahon, nagsisisi na ang tatay. Sana makabalik ka at bisitahin ang tatay. Tatay, pasensya. Kung gusto ko na ngayong maghiwalay, susuportahan mo ba ako? Mabait na bata. Anuman ang desisyon mo, sinusuportahan ka ng tatay. Ang tagapagmana ng Shen family. Ikaw pa rin. Buksan mo. Birthday ngayon ni Tuan Tuan Yuan Yuan. Bakit ka umiiyak? Medyo matalim lang ang salita ng nanay. Pero, hindi mo ba kayang magpakumbaba? Naghirap siyang magluto ng maraming pagkain. Halika na, kumain na tayo. Pumunta ako ngayon para pirmahan mo ang ilang dokumento. Ang kulit ng nanay. Hindi pwedeng kasama lang namin si tatay. Pagkatapos kumain, Huwag kang mag-alala, hindi na ako magiging pabigat sa inyo. Ang sakit ng dibdib ko. Ganito pa rin ang drama mo sa mahabang panahon.
Huwag ka na magkunwari. Yuchuan, pakinggan mo ang sinasabi niya. Ganito niya ako tinatrato, Shuyu at. Huwag na kayong mag-away ni tita. Nagkasakit na siya sa inis. Nanay, hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Nanay, isasama kita sa ospital. Kung dati, iiyak ako at hihilingin huwag kang umalis. Pero ngayon, hindi na. Hindi na talaga. Tuan-tuan, yuan-yuan. Gusto niyo bang makasama ang nanay? Ikaw ang may kasalanan kaya nagkasakit si Lola. Hindi ka welcome. Ayaw din naming makasama ka. Pinaalis ka na ni tatay. Bakit nandito ka pa? Umangako si tatay na dadalhin niya kami ni kuya. Sa art exhibit ni Momay Kengsing. Nanay, hindi ka rin ba pupunta? Ayaw niyo bang kasama ang nanay? Anong gagawin mo doon? Bukod sa laba at luto. Ano pa ang kaya mo? Maintindihan mo ba ang sining? Mapapahiya lang kami. Ni Ate. Talented sa Momay Kengsing. Graduate siyang sikat na art school sa abroad. Ipapaliwanag pa niya sa amin. Sabi ni Lola, irresponsible kang masamang nanay. Irresponsible ako. Yuchuan, tingnan mo. Shen Shuyu. Nanay ka na, dapat priority mo ang mga bata. Di mo ba naririnig na umiyak ang bata? Amoy pintura ka. Baka mahilo pa ang bata sa amoy. Sige, simula ngayon. Hindi na ako magpipinta. Sinundo ng nanay ko ang bata sa Haicheng para tulungan ka. Para mabawasan ang iyong pasanin. Hanggang kailan ka pa magwawala? Pero pinaghirapan kong alagaan ang bata hanggang sa magdalagi mo 3 taong gulang. Pwede na silang mag-aral. Tama na. Nanay ko yon. Sasaktan kaya niya ako? Para kay Yuchuan at sa bata, isinuko ko. Ang pagpipinta na mahal ko. Kahit magkalayo kami, hindi ko sila pinabayaan. Sino ang mag-aakala na ang anak na pinagbuntis ko ng 9 na buwan, aalagaan ng maayos ay magiging panaksak sa akin? Hindi ako pupunta. Enjoy kayo. Sa wakas, hindi na kami guguluhin ng nanay mo. Mula ngayon, hindi na ako makikialam sa inyo. Ma'am, maglilipat kayo ng shares? Ito. Kailangan kong pumayag muna si Sir. Permado na ni President He. Tingnan mo, nakuha ko ang proyekto. Di ba sinabi ko sa'yo, sa opisina, mag-ingat tayo sa distansya? Naghahangat ka ng papuri? Gusto mong malaman ng buong kumpanya na ito'y galing sa iyo, kay Miss Shen? Hindi ko ginawa yon. Mula ngayon, Shareholder ka lang ng kumpanya. Huwag kang lalampas. nakuha ko. Pwede na ba akong umalis? Ma'am, talaga bang ililipat ninyo ang lahat ng shares kay President He? Sa mga nakaraang taon, kayo ang nakikipag-ugnayan sa mga tao ng kumpanya. Kayo ang kumukuha ng mga proyekto. Kung wala kayo, paano na ang kumpanya? Magaling si President He, hindi siya mas mababa sa akin. Noon, para sanggan si Yuchuan, pinagbigyan niya akong magkaroon ng shares. Pero ngayon, pati si Yuchuan ay ayaw ko na. Ano pa ang gagawin ko sa shares ng kumpanyang ito? Bakit di mo tanungin si President He? Sa mga nakaraang taon, kayo ang bumubuhay sa kumpanya. Kung alis kayo, paano na ang kumpanya? Huwag na. Pirmado na ni President He. Malamang na pag-usapan na nila. Ano-ano nang ginagawa mo? Nakakasilaw. Sa mahabang panahon, hindi kailanman aktibo. Tumawag sa akin si Yuchuan. Nakita kaya niya ang kasunduan sa diborsyo.
Kuya Yuxuan, ang sakit ng likod ko. Pwede bang tumigil ka na? Sage, ulitin natin. Hey Yuchuan, ang bait mo naman, kahit ganoon, inimbita mo pa rin akong manood. Buti na lang matagal na kong di naapektuhan. Sa totoo lang, sa mga nakaraang taon, hindi naman talaga ako minahal ni Yuchuan. Ang lahat ng ito, sarili ko lang ang niloloko ko. Pa, Shuyu, si Tito Jimo. Nag-exhibit ng painting sa Maynila, pinapapunta ka niya. Di ba hilig mo ang painting? Pumunta ka. CJ, Yuxuan, pagod na ako. Di ba sabi mo, kung kaya ni Shuyu, gusto mo rin matutunan? Pwede bang hawakan mo yung kamay ko? At turuan mo ako. Cheng Tsing, may asawa na ako. Hindi na tayo pwedeng magpalaro-laro tulad ng dati. Magagalit ang asawa ko. Gabi na, uwi na ako. Bigay mo yung phone. Okay lang, nainig na ni Shen Shuyu. Nakakapag-isip ng kung ano. Siguradong masasaktan siya at mawawalan na ng pag-asa. Ma'am, bukas gabi uwi si Sir kasama ang mga bata. Balita ko, ililipat sila sa Maynila para mag-aral. Uwi rin si Lola, kailangan ba maghanda ng pagkain para kina Sir? kain na, nagluto ako ng... Yan na naman, sawa na ako. Pa, gusto ko kumain sa labas. Pa, ako rin. Tara, Para masigurong balance ang pagkain ng dalawang bata at ni Yuchuan. Kumuha ako ng license bilang nutritionist. Noong una, gusto nila. Pero nang ipauwi sila ni Yuchuan, sa Haicheng, nag-iba na lahat. Hindi na kailangan. paano yung sa umaga na makalawa? Maghahanda ba ng pagkain? Si Lola talaga, gusto paluto mo. Sige, alis na ako. Ano na naman to? Yuxuan, nagpakahirap ako. Para mag-alaga ng mga anak mo, yung asawa mo, di man lang ako pakainin. Nagmamaktol pa, uwi na ako sa Haicheng. Hindi naman. Nagluto si Yaya, ayaw lang kumain ni Mama. Hindi ako marunong magluto. Hindi ka marunong magluto, di ka ba pwedeng matuto? Sino bang asawa ang hindi marunong magluto? Ang arte-arte mo. Gusto ni Mama, gawin mo na para sa kanya. Pwede bang huwag mo nang guluhin ako sa mga ganyang bagay? Huwag na. Hindi na kailangan maghanda mula ngayon. Nakaraan. Ako mismo ang nagulong sa sarili ko. Sa pagkahumaling kay Yuchuan, nagsilbi na walang reklamo. Nawala ang sarili. Mula ngayon, hindi na ako si Kim Reshe. Babalik ako sa pagiging tunay na Shen Shuyu. Tita, bilisan mo. Sage, Nga, tita. Mamaya, pipilitin na naman tayo ni Mommy. Nakainin ang almusal niya. ginagawa lang naman ni Mrs. yon para sa inyo. Ang almusal na ginagawa ni Mrs. Napaka-nutritious. Ayoko nga. Gusto ko ng burger at fries. Tama. Saan mo, Mike Hengzing? Hindi katulad ni Mommy na pipilitin tayong kumain ng gulay at karne. Dadalhin niya tayo para kumain ng fries at milk tea. Dati, kapag nandito si Shen Shuyu, mahilig siyang magluto ng almusal. Bakit ngayon, tahimik? Nasaan si Mrs.? Aninang umaga, wala si Mrs. Baka bumalik na sa Beijing. Imposible. Kagabi, nandito pa siya. Mahirap lang si Mommy makarating sa Haicheng. Paano siya alis ng ganun-ganun lang? Nagtatampo lang yan kay Dada. Gusto niyang kausapin siya ni Dade. Tignan mo, anong klaseng asawa ang napili mo? Hindi marunong magluto. Hindi rin nag-aalaga ng mga bata.
Sa tingin ko, maghiwalay na kayo. Daday, alis na tayo. May plano ako mamaya kay Mamay Kengsing. Manonood kami ng art exhibit ni Kang Feng. Paborito ko ang mga painting ni Kang Feng. Sir, pasensya na sa pakikialam, pero dinalaw kayo ni Mrs. At ng mga bata, pero hindi nyo pinansin. Masasaktan ang puso ni Mrs. Ang pagmamahalan, parang buhangin sa orasan, maubos din yan. Paano kung umalis na talaga si Mrs.? Paano nyo pababawiin? Sumunod-sunod yan sa anak ko sa loob ng 10 taon. Ngayon, maganda na ang buhay. May mga anak na. Paano niya bibitawan yon ng ganun-ganun lang? At saka, mas mabuti pang maghiwalay. Si Cheng Xing, graduate sa abroad, master's degree holder. Si Shen Shuyu naman, galing sa simpleng pamilya, hindi talaga bagay sa anak ko. Tama na, maalam mo ba, si Shuyu. Yuchuan, hindi naman talaga ako gusto ni mama mo. Huwag mo muna sabihin ang tungkol sa pamilya ko. Baka malaman niya. Hindi ka tulungan ng tatay ko, baka lalo lang akong hindi niya gusto. Huwag na lang. Tingnan mo, tatay. Ito, galing sa nanay mo. Hindi dapat tayo nag-away. Pasensya na. Patawarin mo na ako. Alam ko namang hindi basta-basta bibitaw ang babaeng yon. Dumating ng bigla sa Haicheng, umalis din ng bigla. Hindi pa nakalimutan mag-iwan ng regalo at humingi ng tawad. Gusto lang niyang akuin ang atensyon ko. Tama nga ang hinala ni Momay Kengsing. Kapag nakita ni Daddy ang regalo niya, hindi na siya magagalit. Tatay, hindi ba't pupunta tayo sa Beijing ngayon para sa art exhibit? Ma, mag-empathy ka na. Lilipat na tayo sa Beijing. Isang salita lang ni Shen Shuyu, babalik ka na sa Beijing. Ano bang pinainom niya sa'yo? Pupunta ka ba o hindi? Alam mo ba, si Shuyu araw-araw sa opisina. Sobrang bossy. Saka, yung paglilinis at pagluluto, may katulong naman. Huwag kang maghanap ng mali. Para sa kanya, sinisita mo ako. Talagang kapag may asawa na, nakalimutan na ang ina. Kung ayaw mo, huwag. Ara na. Sage. Tuwan-tuwan, huwag kang magiging katulad ng tatay mo. Maging mabait. Pagdating sa Beijing, protektahan mo si Lola. Huwag mong hayaan na apihin ako ng nanay mo. Lola, kami ni Yuan Yuan. Kasama mo. Tara na, tatay. Huwag nating hintayin magalit si Momay Kengsing. Isang mumi lang meron kayo. Huwag kayong tatawag ng basta-basta. Narinig nyo? Pero sabi ni Momay Kengsing, mas maganda raw tawaging nanay. Isang tawag lang naman yon. Tara na, tara na. Ara na. Bakit puro isang tao lang ang mga paintings? Hindi mo alam. Personal art exhibit ito ni Chang Feng. Inihanda ng panganay na G. Ito lahat. Mga dati niyang gawa. Chang Feng. Alam ko na, yung babaeng henyo na nanalo ng international competition nung senior high. Yon ba? Siya nga. Pero bigla na lang siyang nawala. Sabi nila, nag-asawa't nag-anak, tapos umalis na sa sining. Sayang. HUU. Binabati kita sa pagkuha ng unang pwesto sa internasyonal na paligsahan sa pagpipinta at saka, ang disenyo mong liwanag ng panahon ay ibinenta ko sa isang internasyonal na tatak ng mamahaling bagay. Totoo iyan sa'yo, Olin. First year high school ka pa lamang. Ang galing mo na talaga. Ano pa kaya sa hinaharap? Ate Shuyu, pinaglalaruan mo lang naman ako. Nang umalis si Chang Feng papunta sa malayo, nakikita na niya ang buong kabundukan at ilog. Magandang pangalan. Hangin. Dapat itong malaya. Kaya mula ngayon, gagawin ko ang lahat para suportahan ka, para makarating ka sa taas. Makita ang buong mundo at maging pinakamalayang hangin. HUU. Sa'yo, Olin. Ikaw ang nag-organisa ng eksibisyon ng mga painting na ito. Ano ito? Buksan mo at tingnan.
Ito yung liwanag ng panahon na dinisenyo ko noon. HUU. Ikaw noon ay isang magaling na pintor noong kabataan. At isa kang pinakamahusay na taga-disenyo ng alahas. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Shen. Huwag mong hayaang makulong ka sa gitna ng bagyo. At mawala ang sarili mo. Kami ni Tio Shen ay naghihintay sa iyong pag-uwi. Naging makulit ka na, hindi mo na ako tinatawag na ate ngayon. Shuyu, ako. Ayaw kong maging kapatid mo lang. Ano ang ginagawa mo? Sayawlin, umuwi ka muna. Shen Shuyu, ang kapal talaga ng mukha mo. Hayagan na nakayakap at nakisama sa ibang lalaki sa gitna ng araw. May asawa ka pang Yuxuan, nasa isip mo pa ba siya? Shen Shuyu. Hindi mo ba naisip na kailangan mong bigyan ako ng paliwanag? Ginoong He, sa tingin niyo ano bang uri ng paliwanag ang dapat kong ibigay sa inyo? Ano ang tawag mo sa akin? Ginoong He. Hindi ba tama yun? Tayo na ay. Kuya Yuxuan, huwag kang magsalita ng ganyan. Sigurado na miss na lang ni At ako at ang mga bata. Kaya siya pumunta dito, huwag ka namang maging galit yan. Ayaw kong magalit ka kay At dahil lang sa akin. Iisa lang akong anak ng mga magulang ko. Wala akong kapatid na babae. Pupunta ako doon at pipigilan ko sila. Binibining Shen, pamilyar ang Brasilia mo. Naalala ko na. Noong nakaraang Kitsi Festival, si Kuya Yuxuan, binigyan din ako ng isang set na kapareho ng sayo. Libreng regalo lang. Bakit ngayon ka lang umuwi? Gusto mo? E di isama na si Yuxuan, ibibigay ko sa iyo. Shen Shuyu, ano ang pinagmamalaki mo? Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Shen Shuyu, maganda ba ang boses ko kagabi? Narinig mo mismo ang paglalambingan namin ni Yuxuan. Ayaw mo pang sumuko. Kung ako ikaw, alis na ako ngayon din. Hindi ko hihintayin na paalisin ako ng walang dangal. Shen Shuyu, nababaliw ka na. Miss Shen, pasensya na. Alam kong ayaw mo sa akin. Alis na ako. Bakit ka alis? Siya ang dapat umalis, Shen Shuyu. Ano ba akala mo sa sarili mo? Nangahas kang manakit kay Chao Tsing. Shen Shuyu, humingi ka ng tawad. Papatawarin ko ang babaeng sumira sa pamilya? Tama na ang gulo. Boss He, para sa kanya mo ako sinaktan? Sa alaala ko, si Shen Shuyu ay mahinahon at masunuri. Anong nangyari ngayon? Parang kinain ang pulbura, baka naman. Bagong paan lang ito, para pansinin ko siya. Sino ang nag-utos sa iyo na saktan si Momay Chengxing? Inuutusan kitang himingi ng tawad kay Momay Chengxing. Kung hindi, hindi na kita papayagang maging nanay ko. Delikado. Naipit ang bata. Kailangan na siseyan. Mamamatay na sa kakulangan ng hangin ang bata. Wala nang oras sa anestesya. Doc, pakiusap. Iligtas ninyo ang anak ko. Anak ito na inalay ko ang buhay ko, tapos siya. Para sa ibang babae, sinaktan ako. Sino ang nagpahintulot sa iyong magsalita sa akin ng ganyan? Sino ang nagpahintulot na saktan mo ako? Ganito ba ang turong? Nakuha mo sa lola at tatay mo. Anong sigaw-sigaw mo kay Tuan-Tuan? Ikaw naman ang unang nanakit. Anong kasalanan ni Tuan-Tuan? At saka, bata lang iyan, gaano ba kasaki? Nagdradrama lang. Shen Shuyu, tama na ang pagpapangga. Momay Chengxing, masakit ba? Nanay, painom naman kaming tubig. May sakit ang nanay, kayo na lang mag-igib, okay? Tama ang lola, tamad ka lang, nagdadahilan, ayaw magtrabaho. Sinasabi nga ang ugali ng bata sa nanay ay salamin ng ugali ng tatay sa nanay. Akala ko bata pa, hindi pa naiintindihan. Ngayon ko lang nalaman na malaki pala ang pagkakaiba ng pagmamahal at kawalan nito. Chuyu, bata lang si Tuan-Tuan. Ang bata ay parang malinis na papel. Kung ano ang iginuhig mo, ay siya ring magiging pagkatao nila. Huwag mo na silang patulan.
Ang sinabi ko, ibinibigay ko rin sa iyo. Sana ikaw din ay maging tunay na magulang sa kanila. MS Shen, ayoko lang kayong mag-away dahil sa akin. Paano mo nasabi iyan? Masasaktan ang bata kapag narinig niya. Shen Shuyu, ito ba ay? Pakulo mo para akayin ako? Ang galing mo na. Natuto ka ng manakot sa akin, Shen Shuyu. Maaming tao ang nakatingin, pwede bang? Tumigil ka na sa pagiging pasaway. Nanay, kung hindi ka magsasorry, kay Momay Kengsing, hindi na kita kakausapin. Shen Shuyu, kung gusto mo pang bumalik sa He family, magsorry ka agad kay Chao Tsing. Kung hindi ka pa, magsasorry kay Momay Kengsing, papahiwalayin kita sa daddy. Boss He, Ganito rin ba ang iniisip mo? Pwede bang tumigil ka na sa pagiging pasaway? Magsorry ka na kay Xiao Tsing. Kung hindi, alis ka sa He Corporation. Hiyo Chuan, nakakatawa talaga. Inubos ko ang lahat para magkaanak, magtayo ng He Corporation. Ngayon dahil sa ibang babae. Palalayasin mo ako. Hindi mo na kailangan. Aalis ako ng kusa. Kasi nga, diborsiyado na tayo. Ano? Kuya Yuxuan, nahihilo ako. Momay Kengsing, okay ka lang ba? Momay Kengsing, okay ka lang ba? Xiao Tsing, Sa palagay ko, wala silang pakialam. Kung diborsiyado na ako kay Hiyo Chuan. Dahil na isa katuparan na ang diborsyo mula ngayon. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Babalik ako. Sa pagiging Changfeng. Daday, ito ang paborito kong pintor. Ayokong malampasan ang exhibit ni Kang Feng. Nga daday, si Mommy ay isang simpleng. May bahay lang. Tumigil ka. Nanay ninyo siya. Hindi ko hahayaang. Sabihin ninyo yon sa kanya. Sinigawan ako ni Daddy. okay, huwag kang umiyak. Ito ang konvoy ng pamilya G, ang pinakamayaman sa Hong Kong. Bakit sila nandito? Ang pamilya G ay pumasok na sa industriya ng disenyo ng alahas at nagtatag ng brand ng alahas na Tsingy. Baka gusto nilang makipagtulungan sa akin. Sa iyo? Yuxuan, hindi mo alam na si Xiao Tsing pala ang sikat na pintor na si Chang Feng. Ano? Ang ganda. Sa pangalan ni Chang Feng, ang negosyo ng kumpanya natin ay siguradong lalago. Pero tungkol kay Miss Shen, Mali ang ginawa niya ngayon. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Mayaman ang pinagmulan niya, kaya may ugali siyang prinsesa. Kapag pumasok ka na sa kumpanya, iwasan mo siya. Sage, nakakuha rin ako na master's degree sa disenyo ng alahas sa ibang bansa. Sa pagpapalawak ng negosyo mo, ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko. Shen Shuyu, ang posisyon bilang MRSH ay sa akin din balang araw. Tignan natin. Hindi mo na ako kailangang paalisin. Aalis na ako. Dapat ko bang tanungin tungkol sa pag-transfer ni MRS ng shares ng kumpanya? Kay MRH? Si MRS ay nagsumikap ng husto para sa kumpanya. Siya, sa flower shop, Sage, sa loob ng maming taon, ang pinakahiling ni MRS. Bumili ng lahat para sa kanya. Magiging masaya siya kapag natanda siya. Shen Shuyu. Ginawa ko ito para sa ikabubuti mo. Bilang asawa at ina, dapat kang mag-focus sa pamilya, hindi magpakita sa labas at makipag-flirt sa ibang lalaki. Asawa, uwi ka na. Tulog na ang mga bata. Handa na ang pajamas mo. Maligo ka na. Gutom ka ba? Gagawa ako ng midnight snack. Dati, naghihintay ka sa pintuan araw-araw para sa pag-uwi ko. Ngayon, nagkamali ka at nagtatampo ka pa sa akin? Shen Shuyu, bumangon ka. Bumili ako ng bulaklak para sa iyo. Bakit hindi ka pa natutulog? Nasaan si Lola? Umuwi na si Lola matapos kaming patulugin. Gusto kong umihi. Pero takot ako dahil madilim. Samahan kita ng tatay. Tatay, nasaan si nanay? Daddy, kapag bumabalik kami sa Beijing, masayang pinapatulog tayo ni nanay. Nasaan si nanay? Kanina, niyakap pa niya. Ang ibang tito, iniwan na ba niya tayo?
Hindi, mahal na mahal tayo ni nanay. Hindi niya tayo iwan. Hindi siya alis. Nagtatampo lang siya kay tatay. Umiyak ang dalawang bata habang hinahanap si nanay. Bakit hindi ka pa umuwi? Ganyan ka ba magiging ina? Pumunta ka agad sa opisina. Tingnan mo kung nandoon si Mrs. Siguro nasa opisina si Mrs. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro siya pumunta sa opisina. Wala siya sa bahay. Wala siyang masyadong kaibigan dito sa lungsod. Kung hindi sa opisina, saan pa siya pupunta? Pero, na-transfer na ni Mrs. lahat ng shares niya. Sa inyo. Sinabi niyang hindi na siya makikialam sa kumpanya. Hindi niyo ba alam? Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Hindi pa ako pumipirma. Paano siya makakaalis sa kumpanya? Yung share transfer document na inabot ni Mrs. Napirmahan niyo na po. Pumunta ako ngayon para sa ilang dokumentong kailangan mong pirmahan. 2 kontrata para sa paglilipat ng shares. At yung 2 pa ay... Ano-ano ang ginagawa mo? Nakakairita. Shen Shuyu, kitang-kita kung gusto mo talaga. Ang wedding photos na to, bakit mo sisirain? Ano ba talaga? Ang problema mo? Papa, nahanap ko na. Isang imbitasyon. Tingnan ko. Imbitasyon sa paligsahan. Sasali ba si Mama? Anong paligsahan? Pagguhit ba? Ang sama naman ni Mama. Alam niyang pintor si Momay Kengzing. Sasali pa rin siya sa painting contest. Baka naman, gusto niya magpapigil siya kay Momay Kengzing. Para sa atensyon natin. Bakit mo nasabi yan? Sabi sa akin ni Momay Kengzing, may relasyon na tinatawag na family competition. 2 babae na nag-agawan para sa isang lalaki. Sa Momay Kengzing, ayaw na ayaw niya sa ganoong klaseng tao. Ako rin, hindi ko inakala na ganun pala si Mama. Tuan-tuan, huwag mong sabihin yan tungkol kay mama. Matutulog na ako. Bukas pupunta tayo para makita. Sa Momay Kengzing. Shen Shuyu, ito ba ang paan mo? Papatunayan ang halaga mo sa akin? Nga naman, paano ka madaling susuko? 10 taon mo. Ginugol para maging MRSH. Yuan, matulog ka na. Papa, may isa pang kasunduan dito. Papa, tulungan mo ako. Kailangan kong umihi. Yuan, huwag kang magkalkal ng gamit ni mama. Ano ang domineering wifi agreement? Baka naman, gustong pag-usapan ni Mama at Papa kung paano ako pagalitan. Hindi, itatago ko to. Yuan, matulog ka na. Dumating na. Ed, may nabalitaan akong amusement park sa tapat ng Children's Palace. Gusto na gusto pumunta ni Dawdaw. Hindi ako sanay sa Beijing. Ako na ang mag-aalaga kay Lola. Ikaw si Jilin ang magdala sa bata. Maglibot-libot kayo, okay ba? Children's Palace sa oras na ito. Si Tuan-Tuan at Yuan. Dapat nasa Children's Palace nag-aaral ng calligraphy. Ang galing talaga ni Dawdaw. Tito G, kunan mo nga akong litrato. Bilisan mo. Sige, okay. Si Yaolin. Pag gumaling na si Lola, uuwi na kami sa Hong Kong kasama niya. Plano ni Xinye na mag-expand dito sa Beijing, hindi ako sanay dito. Gusto ko sanang humingi ng tulong mo pakasiwaan mo ang Xinye. Pag stable na ang branch dito, saka ka na lang umuwi sa Hong Kong, pwede ba? Ako ang magmamanage ng singi. Si Shuyu. Payag ka ba? Yuchuan. Sagutin mo ang tawag. Shuyu, ngayong pagkakataon, hindi na kita. Pakakawalan pa.
Kuya, si nanay, hindi man lang kami inalok matulog. Tapos bumili pa ng candied hawthorn para sa ibang bata. At dinala pa sa labas ang ibang bata. Tita, kain ka rin. Tita, kain ka na, matutunaw na ang asukal. Sino ang nag-utos sa'yo na kumain ng pagkain ng iba? Heze, sino ang nagturo sa'yo ng mga api ng bata? Mag-sorry ka. Daddy, hindi naman ako sinisigawan ni nanay, ngayon lang dahil sa ibang bata sinigawan ako. Ako at si Yuan. Ang mga anak mo, hindi mo kami. Inaalok matulog, dinala mo pa ang ibang bata. Sa amusement park, binilhan mo pa ng candied hawthorn. Nanay, ayaw ko, gusto ko rin ng candied hawthorn. Gusto ko rin maglaro ng ring toss. Kahit anong mangyari, hindi dapat kayo nananakit ng kapatid. Mag-sorry kayo sa kanya. Kami ang mga anak mo, hindi mo man lang kami pinagtanggol. Pinapagsorry mo pa kami sa kanya. Please. Nanay, hindi sinasadya ni kuya, ang tagal mo na. Hindi sumasama sa amin. Lahat ng ibang bata, may nanay at tatay. Kami lang ang wala. Sige na, sa susunod malayo na ang layo, mahirap na magkita. Huling pagkakataon na lang nasamahan sila. Mag-sorry muna kayo sa kapatid. Tapos pumunta na kayo sa calligraphy class. Pagkatapos, susunduin ko kayo. Pasensya na. Ayaw ko, kailangan nandiyan ka sa pintuan paglabas namin. Kailangan ko lang makita ka. Ito ang Hyuchuan. Ang anak na tinuruan, sobrang sama. Siya Olin, iwi mo muna si Daudo. Maghihintay ako kay Tuan-Tuan at Yuan-Yuan paglabas nila. Sige, uwi na muna ako. Mahina ang katawan mo, may low blood sugar ka. Alagaan mo ang sarili mo. Salamat, Siya Olin. Tuan-tuan, Yuan. Hindi ba kayo pinagusto? Ang pintor na si Chang Feng. Sa totoo lang, ang inyong inang si Cheng Xing ay si Pintor Chang Feng. Bigla siyang nahilo, nasa ospital. Gusto niyo bang bisitahin? Lola, naghihintay ako sa Sidur, okay? Ano? Inang Chengsing. Ay si Pintor Changfeng pala? Totoo ba? Tara, puntahan natin si Inang Chengsing. Gusto ko na siyang makita agad. Pero, naghihintay pa si Mama sa labas. Binilhan na ni Mama ng candy apple ang ibang bata. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon para matuto siya. Pero, mag-alala si Mama. Sabi ni Lola, kapag mas malapit tayo sa kanya, mas sumusunod tayo. Lalo siyang hindi tayo papansinin. Kapag hindi natin siya pinansin, siya naman ang lalapit para humabol. Si Mama ay isang. May bahay lang na umikot sa atin at kay Papa. Siguradong babalik siya para hanapin tayo. Sino bang ina ang iwan ang sariling anak? Tara na. Xiao Tsing, kahit anong gusto mo. Kukunin ko para sa iyo. Oras na ng uwian, bakit hindi pa sila lumalabas? Teacher, nakita niyo ba si Nahiz? At Hishan na lumabas? Ngayon, hindi ko nakita na pumasok si Nahiz at Hishan. Paano nangyari? Nakita ko silang pumasok, teacher. Paki-check ang kisses. AME, alam kong nagpapapansin lang siya. Hindi makapag-anting isang araw, tumawag na naman. Teacher, paki-check ang kisses. Baka. May ibang nadalas kanila. Nanay ni Tuan-Tuan, huwag kang magpanik. I-check namin ang CCTV. Kung pumasok na sila sa youth center, imposibleng. Madala sila ng iba. Huwag kang mag-alala. Nanay ni Tuan-Tuan, Huwag mo akong intindihin, hanapin mo ang bata. Anak. Dok, nakita na ba ang anak ko? parang isang masayang pamilya ng apat ang kanilang pamilya. Nag-aalala ako para sa dalawang anak ko. Pero sila, lumiban pa sa klase para samahan si Chengsing. Ni hindi man lang ako sinabihan, ako naman naghintay ng matagal. Naghintay ng matagal, nakakatawa talaga.
Momay Kengsing, masakit ba? Hihihipan kita ni Yuan Yuan. Yuchuan, kunin mo nga ako ng band-aid. Talagang mayaman, paghiwa ng gulay na sugatan pa ang kamay. Nanay, kainin mo na lang, kami kakain sa labas. Yuchuan, tuan-tuan Yuan. Akala ko malamig ang ugali ni Yuchuan. Akala ko bata pa ang mga anak, hindi pa marunong magmalasakit. Palusot lang pala sa sarili. Parang isang masayang pamilya ng apat ang kanilang pamilya. Kung hindi nag-aral sa ibang bansa si Xiaoqing noon, dapat matagal na kayong ikinasal, ako kasi. Matagal ko nang gusto si Xiaoqing na bata. Tatay, kayo ba ni Tita Kengsing? Nagkatuluyan noon? Kung sa'yo Momay Kengsing, ang nanay namin mas maganda sana. Yung 10 taon kong paghahabol, katatawanan lang pala. Kung ganoon na lang pala ang gusto ng mga bata. Bakit pa ako magdadalawang isip? Ingnan mo sila, kunting kibot lang, agad andyan ang asawa't anak. Naghihintay, ikaw naman. Tumawag kami sa asawa mo, sinabing hinimatay ka. Sabi ng asawa mo, pag may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Hindi naman daw siya doktor. Tao ba ang nagsasabi nito? Doktor. Mali ang tinawagan mo, ex-husband ko na yun. Buti na lang. Hindi na ako umiibig. Okay ka lang, natakot ako. Si Yaolin. Bakit ka nandito? Hanggang hapon, hindi ka umuwi. Tumawag ako, walang sumasagot, kaya hinanap kita sa youth center. Tinanong ko ang teacher, doon ko nalaman na hinimatay ka. Nandito na si Tito Shen, naghihintay din si Lola, alis na tayo. Nasa Beijing na ang tatay ko. Yuxuan, kung hindi ako umalis noon, mag-iba kaya ang lahat. Xiaoqing, ang mga bagay na nangyari noon. Hayaan mo na yon. Ngayon, si Shen Shuyu na ang asawa ko. Huwag mong banggitin ang nakaraan sa harap ng bata. Nakalimutan mo na ba nung bata tayo? Noon, lahat ng kaklase. Binubuli ka dahil single parent lang ang pamilya mo. Ako lagi ang naninindigan at kumakalinga sa'yo. Bakit niyo siya inaapi? Umalis kayo. Kuya Yuchuan, eto candy. Ikaw pala yon. Yuxuan, galit ka pa ba sakin? Dahil tinanggihan ko yung pag-amin mo noon. Pinaliwanag ko na sa'yo, pinilit ako ng mga Shen na umalis ng bansa. Inilit akong iwan ka, si Shen Shuyu. Sinamantala yung pagkakataon para iligtas nanay mo at agawin ka sakin. Kahit ganun, tapos na yon. May trabaho pa ako. Magpagaling ka, ma. Umuwi muna kayo kasama ang mga bata. Yuchuan. Xiaoqing. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Sisiguraduhin kong hiwalayan ni Yuchuan. Si Shen Shuyu at pakasalan ka. Yung Shen Shuyu na yon, kahit mayaman. Pamilya niyang bagong yaman pagdating sa talento. Ang layo-layo niya sa'yo. Hey Yuchuan, ang yabang mo. Kung hindi lang dahil sa estado at posisyon mo ngayon, di kita papansinin. Ang gusto ko, makukuha ko. Shen Shuyu, sagutin mo ang tawag. Pumayat ka, mukhang pagod. Dati, ikaw ang pinakamasiglang bata sa pamilya namin. Ngayon, bakit ka nagkaganito? Anong karapatan ni Yuchuan na ganyanin ka? Lola, hiwalay na kami ni Yuchuan. Pasensya na at nag-alala ka. Mabuti naman at naisip mo rin, noon pa man sinasabi ko sa'yo.
Ayaw mong makinig, alam kong. Mahal mo ang mga anak mo, pero anak ka rin. Ang pamilya namin, mahal ka rin namin. Pa, Lola, pasensya na. Ok lang, Yonshuyu, bata ka pa. Maami pang panahon sa hinahara. Pag gumaling na ako, sumama ka sa Kinpawi. Saig, Lola, nangako si Shuyu na tutulungan niya ako. Pamahalaan ng branch ng Sinye sa Beijing, baka. Mamaya na lang ako uwi. Dito ka na lang sa Maynila. Ayos, nandito naman tatay mo. May subsidiary kami. Kunin mo, practice ka muna. Subsidiary. Real Estate Company. Sheng An Group ang pangalan. Biglang sumikat sa Maynila. Ilang taon lang, nasa. Tuktok na ng food chain. Mga proyekto nila, lahat malalaking kita. Bilyon-bilyon. Kung makikipag-partner tayo. Sa kanila. Talagang angat tayo. Sheng An, company mo pala? Ngayon, sayo na yan. Sa mga susunod na araw. Magkakaroon ako ng party. Ia-announce ko. Ikaw na ang bagong presidente ng Sheng An. Akala ko ba, noong bata ka pa, cute-cute yan ang trip mo. Cute. Suot ko to, isa lang ako, 6 kalaban ko. Grabe, ang tapang mo pala. Noong 10 taong gulang ako, pumunta tatay ko sa Haicheng para magnegosyo. Doon ako. Nag-aral sa public school, 1 buwan lang. Ang sasama ng ugali ng mga bata. Noong mga panahon na yon, laging ako ang nagtatanggol. 1 buwan. 6 na beses akong pinatawag ang magulang. Ayaw na talaga ng tatay ko. Kaya pinauwi na lang ako sa Hong Kong. Sayang, hindi ko nakita yung astig mong version. Anong sayang dyan? Shuyu, hindi ako naging parte ng nakaraan mo. Sa hinaharap sana. Kasama mo ako sa pagharap. Sayolin. Sa totoo lang, palagi kitang itinuring na kapatid. Ayokong maging kapatid mo. Pwede ba? Bigyan mo ako ng pagkakataon, Shuyu. Ang tigas ng ulo ng batang to, pero kakatapos ko lang. Nang masakit na relasyon. Maghihintay ako hanggang tanggapin mo ako. Huwag mo muna akong tanggihan agad. Maghihilamos muna ako. Maaga kang matulog. Pitong araw nang hindi umuwi si Mama. Miss na miss ko na si Mama. ang lambot ng kama na to, hindi pa ako nakakatulog sa ganto. Si Hyuk-shuan, katulad ng mga magulang niya. Cute din, pinakain ko siya ng ilang taon. Kasulatan ng diborsyo. Hyuk-shuan at Shen Shuyu. Diborsyado na talaga. Yes. Diborsyado na ang tatay at nanay nyo. Mula ngayon, si Tita Chengsing na ang magiging mama nyo. Kalimutan nyo na yung irresponsibleng si Shen Shuyu. Ma, ano pong sinasabi nyo? Lola, nagsisinungaling ka. Hindi ako pababayaan ni Mommy. Ma, ganyan ba ang pagtuturo sa bata? Mali ba ako? Si Shen Shuyu ay 7 araw nang hindi umuwi. Asawa at anak, wala siyang pakialam. Ano pa ito kundi kawalan ng responsibilidad? Tama na. Masama lang ang pakiramdam niya, nagpapahangin lang. Asawa ko si Shen Shuyu. Hindi ko hahayaang siraan siya ng sinuman. Ma, diborsyado na talaga sila. Nakita ko ang kasunduan. Hindi pwedeng mali. Akin na ang pwesto bilang MRSH. Momay Kengzing, hindi mo ba sinabi na hindi ako pababayaan ni Mommy? Hindi maghihiwalay sa daday at Momay, di ba? Umalis ka. Huwag mong gusutin ang bagong damit ko, tita. Huwag palayawin ang bata. Ayaw kumain. Gutumin mo. Magugutom din yan pagkatapos ng 2 kainan. Para, papasukin na sa eskwela kung ayaw kumain. Ano na namang pinag-aawayan ninyo? Ayaw kumain ng 2 bata. Sinasaway ko lang.
Gusto ko si Momay. Sedge, Chan-chan, halika dito. Si Daddy na ang magpapakain. Maganda ba si Yuchuan? Kain na, honey. Ginawa ko ang paborito mong ulam. Isang tao lang naman ang nawala, si Shen Shuyu. Bakit ang laki ng kawalan sa bahay? Daday, bakit hindi pa umuwi si Momay? Dahil kaya noong pumunta tayo kay Tita Chengxing at iniwan natin si Momay sa Youth Palace? Ano? Alam ko na nagpapanggap lang siya. Ni isang araw hindi niya natagalan. Tumatawag na naman. Malamang nag-aalala na si Shuyu dahil hindi niya makita ang mga bata. Paano ninyo naiwanan mag-isa si Mommy sa Youth Palace? Sa harap ng pinto? Dahil sabi ni Lola, si Tita Chengxing ay si Kang Feng. Gusto kong bisitahin si Tita Chengxing. Tapos nakalimutan ko. Nakalimutan mo yon? Kuya Yuchuan, mahina ang memorya ng bata. Normal lang na makalimo. Pero si Aichuyu, paano niya napabayaan ang mga bata dahil lang sa ganoong bagay? Nga, sobrang irresponsible niya. Sumobra na kayo ngayon. Kapag umuwi si Mommy, humingi kayo ng tawad, naiintindihan? Presidente He, nag-anunsyo ang Sheng-an Group ng bagong presidente. Inimbitahan ang mga opisyal ng kumpanya na dumalo sa handaan kasama ang pamilya. Kasama ang pamilya? Parang ang dating presidente ng Sheng-an Group. Ang mga taong may mapayapang pamilya ay mas matatag at may pananagutan. Mas angkop para sa pakikipagtulungan. Nakuha ko na. Kuya Yuchuan, ala si Aichuyu. Dalhin mo na ako. Seket naman ang kasal ninyo. Wala ring nakakaalam kung sino ang asawa mo. Hindi natin dapat palampasin ang pagkakataong ito na makipagkaibigan sa Sheng-an Group. Nga, Yuchuan. Kapag naging maganda ang relasyon natin sa bagong presidente ng Sheng-an Group, tiyak na lalago ng mabilis ang pamilya He. Pagdating ng panahon, si Shen Shuyu ay babalik na lang ng kusa. Shuyu, 10 taon tayo. Hindi ako naniniwalang susuko ka ng ganito. Nay, ayusin ang mga bata. Handa na tayong pumunta sa salo-salo. Ang ganda ng bulwagang ito. Talagang pangunahing kumpanya sa Beijing ang Sheng-an Group. Ang ganda ng bulwagang ito. Talagang pangunahing kumpanya sa Beijing ang Sheng-an Group. Nay, mag-ingat sa asal. Tingnan mo, siya ang presidente ng He Corporation na si He Yuchuan. Talagang batang may pangarap. Sabi nila mahirap lang ang pamilya niya. Ngunit sa sariling pagsisikap, sa loob lamang ng 7 taon, naging prominenteng tao na siya sa Beijing. Ang ganda ng asawa ni President He. Parehong bagay silang mag-asawa. Sabi nila, galing siya sa abroad at master's degree holder. Hindi mo alam, magkasintahan sila mula pagkabata. Sa wakas, nagkatuluyan din sila. Ang negosyo ay parang digmaan. Kaya ni President He, para protektahan ang kanyang asawa, piniling itago ang kasal. Ngayon, may mga anak na matagumpay pa sa negosyo. Nakakaingit talaga. Opisina ito, mag-ingat ka. Huwag ipaalam sa iba. Ang relasyon natin. Ang inaasam-asam kong seremonya sa loob ng 10 taon. Madaling nakuha ni Chengxing. Ang 10 taon kong pagtitiis, basta na lang binaliwala. Pinatawad ko na sana kayo, ngunit gusto ninyong tapakan ng dignidad ko para maging lehitimong asawa ni He si Chengxing. Panaginip lang iyan. Ang bagong prominenteng tao sa Beijing na si Yuchuan ay dadalhin ang kanyang cute na kasama. Siguradong magiging mainit na usapin ito. He Yuchuan, Chengxing. Kung kayo ay walang awa, huwag ninyong sisihin ang inyong kapalaran. Ang hirap na dinanas ko sa loob ng 10 taon, ngayon naman ang inyong turn. Madam He, matagal ko nang nairinig ang tungkol sa inyo. Paano ninyo napalaki? Ang napakagaling ninyong anak. Turuan naman kami. Swerte lang ako. May likas na talino ang anak ko. Kahit hindi ko turuan, magtatagumpay pa rin siya. Kaya nga, kapag swerte ang tao, kahit mahirap ang pamilya, maaari pa ring umangat. Kapag malas naman, kahit mayaman, maubos din ang yaman. Tama ba? Tama ka. Nagmamagaling pa. Talagang hindi karapat-dapat.
Nay, mag-ingat sa asal. Tingnan mo ang post, may malaking vlogger na nagpapatunay. Ang dinala ni Hiyu Chuan ay hindi ang asawa, kundi ang baby girl. Oh my gosh. Anong sinasabi mo? Anong baby girl? Siya ang manugang ng pamilya He. Nagkukunwari ka pa. Na-expose na online. Ang asawa ni Hiyu Chuan na tahimik na nagbibigay. Dinala niya ang baby girl, nagpapasikat sa publiko. Paano nangyari? Ang mga wedding photo na ito, si Shuyu lang ang mayroon. Bakit niya ginawa ito? At nagdala pa ng masamang babae sa party na Sheng'an. Walang hiya. Lalaking may pera, nagiging masama talaga. Ang masamang babae rin, talagang walang hiya. Nakayakap sa asawa ng iba, nagpapasikat sa publiko. Tuwan-tuwan. Inapanood mo lang sila. Inaapi ang mommy Chengsing mo. Pero sa litrato, mommy ko yon. Si Xiao Tsing ay si Chang Feng. Hindi ba paborito mo si Chang Feng? Mommy Chengxing, ay paborito kong pintor, hindi ko sila papayagang insultuhin siya. Anong klaseng bata ka? Walang modo. Tuwan-tuwan. Siya ang mommy ko, photoshopped ang litratong ito. Hindi ko kilala ang babaeng ito, huwag ninyong insultuhin ang mommy ko. Anak kong ipinagbuntis ng 9 na buwan, ipinagtatanggol. Ang ibang babae, sinabing hindi niya ako kilala, nakakatawa. Narinig mo na. Kahit ang bata, sinabing pek ang litrato. 6 na taon lang siya. Paano siya magsisinungaling? Baka ang babaeng ito ang gustong umakyat sa lipunan. Kaya sinadyang nag-photoshop ng peking wedding photo. Para lang atensyon ng lahat. Mabait na tuwan-tuwan, andyan ka para sa mommy. Swert ng mommy. Mahalaga ang pakikipagtulungan sa Sheng'an. Kuya, sabi ni mommy, hindi mabuting bata ang nagsisinungaling. Hindi siya ang mommy natin. Yuan, anong sinasabi mo? Ano? Hindi ako nagsisinungaling, hindi siya ang mommy natin. Yuan, ako ba ang mommy? Ay hindi mabuti sa iyo. Bakit mo sinasabi iyan? Ang mommy natin, hindi maghihiwalay di ba? Umalis ka. Huwag mong gusutin ang bagong bestida ko. Hindi ikaw ang mommy ko, gusto kong mommy. Ano ba? Tinuruan pang magsinungaling ang bata. Talaga. Ang pamilyang ito, talagang walang hiya, maliit na angkan. Hindi karapat-dapat sa entablado. Umalis kayo. Ano ba alam ninyo? Ang Shen Shuyu ay anak ng biglang yaman, mababa ang edukasyon, mahina sa trabaho. Isang ordinaryong may bahay lang, matagal nang pinalayas ng anak kong lalaki. Paano mo may hahambing sa aming Xiao Tsing na galing sa abroad? Nakilalang-kilalang pintor na si Chang Feng. Anong meron si Shen Shuyu na kayang pantayan si Xiao Tsing? Tita, huwag maingay, mga mahal, ito'y mga taong mayaman at makapangyarihan. Paano kung may nakakilala? At mabuking si Chang Feng, magkakagulo tayo. Ma, Para sa ikabubuti mo to, para makipagtulungan sa Sheng'an Group. Palagi kang naghahanap ng koneksyon, nakakaawa ka. Ngayong may pagkakataon na tayo na makilala ang presidente ng Sheng'an Group. Biglang may isinumbong sa'yo na nagloloko ka. Paano na ang pakikipagtulungan natin sa kanila? Siya pala si Chang Feng, pero nakita ko si Chang Feng 10 taon na ang nakalipas. Hindi ganyan ang itsura niya. 10 taon, nagbabago ang itsura. Bukod pa riyan. Si Chengsing at Yuchuan, magkasama silang lumaki, makababata. Si Shen Shuyu, dahil lang mayaman ang pamilya, sumingi siya, kung hindi, matagal na silang ikinasal. Si Shen Shuyu ang masama, ang babaeng walang hiya. Dumating na ang bonsong Shen na Sheng'an Group. Shuyu, bakit ikaw ang heres ng Sheng'an Group? Shen Shuyu, ang tinutukoy nilang bonsong Shen, ay ang heres ng Sheng'an Group. Bakit ka sumampa? Akala ko talaga siya ang heres. Pero bingi pala, Shen Shuyu. Alam kong hindi ka nasisiyahan, pero hindi mo dapat sumampa sa entablado. Paano kung magalit ang chairman at maapektuhan si Kuya Yuchuan? 1 taon nang naghahanda si Kuya Yuchuan para makipagtulungan sa Sheng'an Group. Shen Shuyu, hanggang kailan ka magkakagulo? Bumaba ka na. Sana'y maging saksi kayong lahat. Nahiwalay na si Shen Shuyu sa anak ko. Anumang kagaguhan ang gawin niya, wala kaming kinalaman. Ang pamilya namin. Ma, huwag ka na ring makialam. Anong pakikialam? Sinabi ko na sa'yo. Si Shen Shuyu ay anak lang na biglang yaman. Walang pinag-aralan. Walang diploma. Hindi bagay sa mataas na lipunan. Tama ang desisyon mong hiwalayan siya.
Shuyu, alam mo makikipagtulungan ako sa Shengan. Bakit mo pa ginawa ito? Kailangan mo bang mag-eksena sa party ng Shengan Group? Bago dumating ang presidente ng Shengan, umalis ka na. Sa bahay ko, ako ang masusunod. Ikaw, Hizong, mag-alala ka na lang sa sarili mo. Mag-alala ka na lang sa sarili mo. Bahay mo. Nababaliw na. Shenshu, para lang magpa-impress, wala kang pinipiling paraan. Hinayaan mo pang magpanggap bilang anak na babae ng may-ari na Shengan Group. Sino ang nagpapanggap bilang anak ko? Dumating na si President Shen na Shengan Group. Ito. President Shen, siya yon. Wala na siyang kinalaman sa amin ngayon. Huwag mo kaming isisi. Tatay, Pa. Shen Shuyu, adik ka na ba sa pag-arte? Nagkukunwaring may koneksyon ka pa. Ma, tumigil ka na. Bienan, hindi ba sa Hong Kong ang pamilya ng Shen? Paano? Nagbukas lang ako ng branch dito, nagtagumpay agad. Hindi ko inaasahan. Malaki ang negosyo ng pamilya namin, mas madali ang lahat. Kumpara sa mga maliit na pamilya. Yuchuan, hindi mo ba sinabi sa akin na konting pera lang ang pamilya ni Shen Shuyu? Paano siya naging anak na babae na may-ari ng Shengan Group? sinabi ko lang yon para sa kanya. Para sa mukha ni Hyuchuan. Seryoso ka pa? Bienan, pakinggan mo muna ako. Huwag mo akong tawaging Bienan. Diborsyado na kayo ni Shuyu. Mula ngayon, wala na kayong kinalaman sa pamilya namin. Diborsyo? Bakit hindi ko alam? Sobrang busy ka, Hizong. Wala kang oras basahin ang kasunduan sa diborsyo, di ba? Sa Haicheng, kasabay ng kasunduan sa paglipat ng shares ang pirma mo. Hindi mo naalala? Kaya pala yung nasa drawer, hindi kasunduan sa masamang babae, kundi kasunduan sa diborsyo. Ma, hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Ma, isasama kita sa ospital. Shuyu, pakinggan mo ako. Hindi ko. Alam na diborsyado na tayo. Ayaw mo. Akala ko, 10 taon tayong magkasama. 7 taon na kasal, tinuruan mo ang mga bata na tawaging nanay ang iba. Parang sinasabi mo sa akin na umalis na ako. Hindi. Hindi ko inakala, Shen Shuyu, bilyonaryo ka pala. Kung may lilipat ang kanyang ari-arian. Sa pangalan ni Yuxuan, hindi ba't malaki ang kikitain natin? Shuyu, mag-asawa kayo, away bati lang yan. Huwag naman kayong magtampo, dahil lang sa maliit na bagay. Kanina paano mo ako pinagkala? Nakalimutan mo na? Kanina binabastos mo pa siyang biglang yaman, ngayon alam mo nang, mayaman na siya, bigla kang nagsipsip, walang hiya. Hiwalay na nga, hinahabol mo pa. Talagang mapagkunwari. Pasensya na, at Shuyu, kasi wala ka. Kaya sumama ako kay Kuya Yuchuan, at umalis ka ng 7 araw, hindi naman pwedeng. Walang nanay ang mga bata. Sige, hanapin nyo na nanay nyo. Bilis, hanapin nyo nanay nyo at lolo. Nanay, pasensya na, hindi dapat namin. Iniwan sa harap ng youth center, kaya nagka-headstroke ka. Ano? Ginoong He, na-ospital ang misis nyo. Pwede po bang pumunta kayo? Shen Shuyu, magkano ang binayad sa'yo? Mag-artista? Kung may sakit ka, magpatingin ka. Hindi rin naman ako doktor. Bakit hindi nyo sinabi kay Papa? Kasi hindi mo kami pinapansin, gusto lang naming. Turuan ka ng leksyon. Hindi kita pinapansin. Ako ang naghirap para alagaan kayo. Kumuha sa inyo papuntang Haicheng. Eh di naman pwedeng. Hindi mo kami pansinin. Sa 3 taon, bawat may pagkakataon, dinadalaw ko kayo. Marami na akong nabiling laruan at damit. Pero si Lola, sinabing ayaw niyong makita ako. Itinatap ko ng regalo sa labas, hindi ako pinapapasok. Lola, hindi mo ba sinabing ayaw kami ni nanay? Hindi niya kami binibisita? Ma, bakit mo ginawa yun? Anong klaseng biyenan yan? Sina Sadia, niyang sirain ang mga bata. Tama, talagang tanga at masama. Inulungan ko kayong mag-alaga para mabawasan ang pasanin nyo. Wala akong pinag-aralan. Lumang paraan lang alam ko, tapos sisi pa kayo sa akin. Ayoko nang mabuhay.
Shuyu, matanda na si Mama. Pwede bang patawarin mo siya? Mahirap din ang buhay niya. Yung mahirap ang buhay, siya ang dumiskarte. Hindi ko naman. Kasalanan yon. Anong klaseng pagmamahal yung ipinapasa mo? Wala ba akong naitulong sa'yo? Inalagaan kita nung nanganak ka. Tinulungan kitang mag-alaga ng bata. Ano pa ba ang gusto mo? Nag-alaga ka sa akin nung nanganak ako, pero may pera naman ako. Pwede sana akong mag-maternity center, pero pinilit mo akong magpuyat dito sa bahay. Pagdating ni Hiyo Chuan, sige ka ng sige, pero pag alis niya, wala ka nang ginagawa sa buong pagpapalaki. Ako lang ang nag-alaga sa dalawang batang ito. Araw-araw instant noodles lang ang kinain ko, kaya nagkasakit ako. At may iniwan itong sakit. Ma, paano mo nagawa yon? Mula ngayon, lumipat ka na sa Haicheng. Huwag ka nang bumalik sa Beijing. Yuchuan, hindi mo pwedeng gawin yon kay Mama. Maagang nawala ang tatay mo, ako lang ang nagpalaki sa'yo. Shuyu, hindi ko na siya papayagan na makialam sa atin. Tayo na ang mag-alaga sa bata. Huwag na tayong maghiwalay, please. Hinabol ni Shan Shuyu. Si Hiyo Chuan ng 3 taon, baka biglang magpakatanga. At magbalikan sila, ano nang mangyayari sa Kim? At Shuyu, nagsisisi na si tita. Bilang mga nakababata, dapat mas mapagpasensya tayo. At saka kami ni Chuan, hindi ganoon ang relasyon namin, magkasama na kami mula pagkabata. Kung talagang magkakatuluyan kami, matagal na. Hindi ka na sana nakapasok. Pwede bang maging mas mabait ka? Siya ang sinisigawan ko, hindi ikaw. Ano ba ang karapatan mo? Napagalitan ako. Gaano katagal ka niligawan ni Hiyo Chuan noon? Ayaw mo pa, tapos nang magkasakit ang nanay niya. Bigla ka na lang umalis papuntang ibang bansa, ngayong successful na siya. Bumalik ka kaagad para sumipsip, wala ka bang hiya? Xiao Tsing, hindi mo ba sinabi noon na pinilit ka ni Shen Shuyu na umalis ng bansa? Pinilit ko siya. Yan ba ang sinabi niya sa'yo? Cheng Xing, sinabi mo sa akin noon na pinilit ka ni Shen Shuyu na umalis ng bansa. Alam mo ba na dahil dito, nagtampo ako ng 7 taon? Paano mo nagawa yon? Yuchuan, bakit mo sinaktan si Cao Tsing? Nakalimutan mo na noong bata tayo. Paano ka tinulungan ni Cao Tsing? Si Zhao Lanfang, mahilig sa mayaman. Bakit na yung ganito ang sitwasyon, siya pa rin? Ang nagtatanggol kay Cheng Xing. Shuyu, ako ang may kasalanan, isusumpa ko. Nagagawin ko ang lahat para bumawi sa'yo. Huwag na tayong maghiwalay, please. Mag-asawa kayo, may malalim na koneksyon. Lalo pat, may 2 kayong anak. Paano kayo maghihiwalay dahil lang dito? Asa ka? Mahal talaga ni Yuchuan. Si Cao Tsing, ikaw ang nang-agaw, kaya dapat tanggapin mo ang resulta. Ako ang nang-agaw. Hiyo Chuan, noon, tinalikuran ko na. Ikaw ang lumapit para iligtas ang nanay mo. Wala kang karapatang sisihin ako. Magsumbong kayo sa nanay ninyo, huwag siyang maghiwalay. Sa tatay ninyo, kung hindi, wala na kayong nanay. Nanay, tumigil ka na. Nanay, huwag kang maghiwalay sa tatay, please. Nanay, ayaw mo namang mawalan kaming nanay. Di ba? Walang nanay si Shuyu noong bata pa siya. Ang mga anak ang kanyang kahinaan. Kahit para sa kanila, hindi siya maghihiwalay. Paano mawawalan ng nanay? Gusto ninyo si Cheng Xing, di ba? Siya na ang magiging nanay ninyo. Shuyu, paano mo pababayaan ang 2 anak mo? Pababayaan. Kung hindi dahil sa mga batang ito, matagal na kitang iniwan. Nasa operating table ako noon. Malapit nang mawala ng buhay. Nahihirapan na ang mga bata, walang oras para sa anesthesia. Para iligtas sila. Pinili kong magpasasarian ng gising. Kailangan ng pirmado ng kamag-anak. Tumawag at nag-text ako ng paulit-ulit. Nagmakaawa akong umuwi ka. Pero ikaw, kasama mo si Cheng Xing sa birthday niya. Nagsasabog ng paputok. Ano? Kung mahal mo talaga siya, bakit mo ako niligawan? Alam mo ba, kung hindi dahil kay Xiaolin na nagpanggap na ama para pumirma, wala kaming 2 ng mga anak. Sino yon? Walang tao, maling numero lang. Ikaw ang nag-delete ng mga text ko, di ba? Kuya Yuchuan, hindi ko sinasadya. Akala ko scam lang. Nagkakamali ako. Akala mo?
Halos mamatay ang asawa't anak ko dahil sa'yo. Shuyu, pasensya na, alam kong mali ako. Gagamitin ko ang buong buhay ko para bayaran at suklian ka. Pwede mo ba akong patawarin? Nanay, noon hindi ko alam na ganito kalaki ang sakripisyo mo para sa amin. Pakiusap, huwag kang umalis, okay? Huwag kang umiyak. Kahit maghiwalay kami ng tatay mo. Ang sustento para sa inyo, hindi ko babawasan. Marami kang sinabi, pero ang gusto mo lang naman ay pagsisihan ni tatay. Nagmamakaawa na si tatay sa iyo. Hindi ka pa ba kontento? Gusto mo bang lahat kami ay lumuhod at makiusap sa iyo? Hyuchuan, kasalanan ng magulang kung may anak na masama. Ito ang magandang anak na pinalaki ng nanay mo dahil hindi mo ako pinapakialaman. Hizi, tumahimik ka. Humingi ka ng tawad kay nanay. Pasensya na, kasalanan ko lahat ito. Sapat na ba ang isang pasensya na? Kung talagang nagsisisi ka sa akin, dapat panagutan ni Chengsing ang responsibilidad. Shen Shuyu, tama na yan. Nasaktan ka na. Nasigawan ka na. Huwag mong gamitin ang pagiging mayaman mong dalaga para gawin ang gusto mo dito. Shuyu, pasensya na, ako ang humihingi ng tawad. Bakit ikaw ang humihingi ng tawad sa kanya? Tumayo ka. Malapit ka ng magtatlumpu, malaki na ang anak mo. Huwag kang magpanggap na parang mga dalagita. Naglalaro ng pa-hard to get. Huwag kang magpakalabis. Mali ba ako? Alam naman ng lahat na gusto niya ang anak ko. Siya ang nanligaw sa anak ko at pumunta pa sa kwarto niya. Kung hindi dahil nabuntis siya at napilitang magpakasal. Hindi pa nga siya naghahanap ng kasal. Hindi ba? Siya ang nangagaw sa anak ko. Sino ka ba? Sa mga nakaraang taon dahil kay Hyuchuan. Kaya kita pinagtiisan. Huwag kang masyadong magmalaki. Tama si Lola, hindi ba't nagpapanggap ka lang? 10 taon kayong magkasama ng tatay, may anak pa kayo. Bukod kay tatay, sino pa ang magkakagusto sa iyo? Sino ang nagpahintulot sa iyong magsalita ng ganyan kay nanay? Mali ba si Tuan-Tuan? Wala talagang may gusto sa kanya. Shuyu, pakakasalan mo ba ako? Shuyu, matagal na kitang gusto noong high school pa lang, abala sa pag-aaral, hindi ko pa nasabi sa'yo na mahal kita. Nagkatuluyan ka na kay Hyuchuan. Nag-antay ako sa'yo ng 10 taon. Pwede ba akong bigyan ng pagkakataon? Shen Shuyu, artista lang to na hiner mo, di ba? Sino bang magkakagusto sa isang babaeng ikinasal na? Talagang hindi mo siya kilala. Siya ang Crown Prince ng Hong Kong Showbiz. Ang presidente ng Singi Group, si Jai Lin. Boss G, huwag kang magpadala sa babaeng ito. Malaki na ang anak niya. Tatanggapin mo pa rin ba yan? Ituturing kong parang sariling anak ang mga anak niya. CJ, pumapayag ako. Babaeng ito, ang babaw mo naman. Itatakwil mo ba ang asawa't anak mo para sumama sa ibang lalaki? Itatakwil ang asawa't anak. Kung wala ako, si Hyuchuan. Makakamit kaya niya ang tagumpay ngayon at maging bagong haligi sa Beijing. Kaya kong itaas siya at kaya ko rin siyang ibagsak. Kung hindi dahil sa dugong nag-ugnay sa 2 batang ito. Wala akong ibibigay na kahit isang pirasong share sa He Corporation. Mula ngayon, mag-ingat kayo sa mga sarili ninyo. Ang Shengan Group ay hindi makikipagtulungan sa mga taong katulad ninyo. Shuyu. Umalis ka sa harap ko. Itinuring ka lang ni Shuyu na kapatid. Sapat na ang suportahan mo siya sa publiko. Alaga bang gusto mo siyang pakasalan? Siyempre pakakasalan ko siya. Alam mo ba? Ang gabing diborsyado si Ate Shuyu, masayang masaya ako. Nagpaputok ako ng mga paputok sa Hong Kong buong gabi. Wala ka bang hiya? Kumpara sa'yo, maliit na bagay lang yan. Sinasamantala mo lang ang kabaitan. Ngayon ko lang nakita ang ganito. Huwag mong sirain ang pagsasama ng mag-asawa. Alam mo ba yan? Marahil, dahil sa mga mabubuting gawa ko sa mahabang panahon, naawa sa akin ang langit. Kaya binigyan ako ng pagkakataong sirain ang pagsasamang ito. Hindi katulad ng iba, napakasama ng ugali, maganda ang simula. Pero nasira ang lahat. Ikaw. Hindi mo alam, noong nanganak si Ate Shuyu. Ako ang pumirma. Nang ilabas ang bata, sinabi sa akin ng doktor. Congratulations sa tatay, safe ang ina at anak, kambal na lalaki at babae. Hindi ko inakalang magiging totoo. Ikaw. Asawa ko niya, anong karapatan mo makipag-agawan sa akin? Dahil bata ako, mayaman ako, malinis ang konsensya ko, at tapat ako. Sa kasal namin, Boss He, huwag mong kalimutang dumalo.
Hindi ko inaasahang ganito si Boss He. Mukhang ang ating pakikipagtulungan ay tapos na. Makinig ka sa akin. Yuchuan. Boss He, sa totoo lang, noong nakaan, ang pakikipagtulungan namin sa He Corporation ay dahil kay Miss Shen. Mukhang hindi na kailangang makipagtulungan pa sa hinaharap. Boss Lu, sino makikipagtulungan pa sa'yo pagkatapos magalit ang Shengan sa pamilya He? Yuchuan, si Shen Shuyu, siya rin. Grabe naman, hinya ka pa sa harap ng iba. Tumahimik ka, kung hindi dahil sa utang na loob noong araw. Hinding-hindi kita pakikialaman. Nanay, nasira mo ang pamilya natin. Nasiyahan ka na ba? Huwag mong sisihin sa lola. Mali talaga si nanay. Nahiya ka sa harap ng napakaraming tao. Ayaw ko siyang maging nanay ko. Tumahimik ka. Hindi mo man lang sinabi sa akin na siya pala ang mayamang si Shen. Kung alam ko lang sana, hindi ko. Tama na, nanay. Kahit pa ordinaryong babae lang siya. Aapatan mo bang apihin siya? Ano na ang nangyari sa mga batang ito sa pangangalaga mo? Tinutulungan kitang mag-alaga ng mga bata. Tapos mali pa ako. Paano mo nasabi sa akin yan? Nanay mo ako. At saka, kung gusto ni Shen Shuyu na maghiwalay kayo, hayaan mo na siya. Si Xiao Tsing ay ang pintor na si Chang Feng. Galing sa pag-aaral sa ibang bansa. Gusto mo naman siya, di ba? Ang ganda kung kayong dalawa ang magkatuluyan. Paborito ko si Kang Feng, Daddy. Gawin mo siyang nanay ko, please. Hizi, tumahimik ka nga. Sa puso ko, ang ina ng mga bata ay si Shen Shuyu lang. Walang makakapali sa kanya. Shen Shuyu, hindi kita palalampasin. Salamat sa ngayon. Mukhang hindi na sayang ang pagmamahal ko sa'yo. Shuyu, seryoso ako. Gusto kitang pakasalan. Hindi ito bigla ang desisyon. Ako, Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. May sasalihan akong paligsahan sa disenyo ng alahas. hindi nagmamadali. Naghintay na ako ng 10 taon para sa'yo. Kaya ko pang maghintay, Shuyu. Tutulungan kitang mabawi ang dating tiwala at sigla mo. Ngayon, ibabalik ko ang karangalan na para sa akin. Nanay, iwan mo na ba ako? Tuan-tuan, abala ako ngayon. Kausapin mo na lang muna si Daddy, okay? Iwan mo na ba talaga ako? Kung hindi ka darating, tatalo na ako mula sa itaas. Tuan-tuan. Tuan-tuan, huwag kang mag-alala. Naiinis lang ang nanay mo. Sumali siya sa paligsahan. Pero mapapahiya lang siya. Pinipigilan mo siyang pumasok. Tinutulungan mo siya. Kapag na-realize niya ang mga kulang niya, babalik din siya. Kay daddy mo. Ayaw kong maging nanay ko ang babaeng nag-iwan sa asawa at anak. Mamay Kengting, ikaw ang aking paboritong pintor upang maging aking ina, Kay. Shen Shuyu, ikaw ay anak ng grupo ni Shen. At kung paano pa rin hindi mapigilan ako mula sa pagliliwanag. Tuan-tuan yuan-yuan. Mom, paumanhi ako. Maam, bumalik ka, lumang babae at MR. At ang batang master ay hindi sa bahay upang dumalo sa kung ano. You will redesign competition gone. Ano? Pagkatapos, sinabi niya na siya ay patalo. Si ina at kapatid na lalaki ay nagsinungaling sa iyo. Narinig ko siya at sinabi ni Kengting Mommy. Hindi ko ikaw papayagan na lumahok sa kompetisyon. Turns out, Hes, nagpapanggap na pumatay sa kanyang sarili at ginamit ako sa kanyang kanan. Ang pag-ibig at pag-aalaga sa akin ay upang ihinto ako sa bahay. Upang lumahok sa kompetisyon, ang orihinal na mga kamag-anak ng dugo. Ito ay magiging isang matalim na talim sa pamamagitan ng puso. Ina, dapat kang pumunta at sumali sa kompetisyon. Ang villa na ito ay matatagpuan sa isang malayong lugar at hindi magandang kumuha ng taxi. 20 minuto lamang ang natitiran. Walang oras upang pumasok sa site. Dumating sa akin si ina sa oras. Tio G. Lito rin, bakit ka dito? Ang matalinong maliit na multo na tinatawag sa akin ng maaga at sinabing, maaaring ako ay nasa problema. Hayaan mong maghintay sa'yo. Si inay ay mali si Yuan Yuan. Ngunit nais din ni Yuan Yuan na maging masaya kawa. Kahit na gusto mong umalis, susuportahan ka na ma. Narinig ko si Chang Feng ay bumalik. Talaga? Ito ay sikat sa isang batang edad. Genius batang babae ay hindi kailanman naisip na siya nakikita ito sa kanyang sariling mga mata sa kanyang buhay. Kanyang mga trabaho. Narinig ba ito ni Yuxuan? Si Xiao Tsing ay hindi lamang ang iyong tagapagligtas. Isa pa rin isang batang, kilalang pinturar. Si Shen Shuyu ay isang maliit na pera at walang connotation. Kung saan may Xiao Tsing. Gaano mabuti kakasal sa kanya? Tatay, gusto ko ang Chang Feng.
Ipinahayaan mo ang Qiang Feng ay aking ina. Nagpasa ang oras ng pag-aayos ng kompetisyong. Ito ay isang pangap upang makalabas sa Shenshuyu. Ako lamang ang lumilipas ng straight up. Maligayang pagdating sa kompetisyon ng jewelry design ng Beijing ngayon. Hindi lamang namin inimbita ang maraming magagandang disenyo. Inimbitahan din Painter Chang Feng Comeback. Mangyaring magbigay ng isang ikot ng palakpakan. Lahat ng mga taon na ito ang Chang Feng. Hindi na yan muling lilitaw. Ang mga tao rito ay hindi naman mga kilalang tao o mayaman. Imposibleng may nakakakilala kay Chang Feng. Sinasabi kong ako si Chang Feng, ako nga. At ngayon, ipakita ni Chang Feng ang kanyang obra. Magandang araw po sa mga hurado. Ako po si Chang Feng. Ito po ang aking likha. Pakitingnan ninyo. Ang gawang ito ay isang pag-upgrade sa Suyu Liu Guang. Pinalitan ko ang mga dating brilyante ng mas mamahaling alahas at dinagdagan ng mga akoya pearl para lalong kuminang. Tingnan ninyo. Nagulat silang lahat sa gawa ko. Bagamat ang gawa ay may estilo nga ni Chang Feng at may bakas ng Suyu Liu Guang, subalit puro alahas lang, maganda sa paningin ngunit walang laman. Kung ikukumpara sa mga naunang gawa ni Chang Feng, lubhang magkaiba. Ang gawa ni Chang Feng, hindi pala pumasa. Paano nangyari yon? Ako si Chang Feng. Ang gawa ko, nanalo ng parangal. Paano hindi pumasa? Kayo talaga, walang panlasa. Ang mga naunang gawa mo, kilala sa pagiging natural at buhay. Gayon, kulang ka na lang sa isa sa metal, wood, water, fire. Ano ang metal, wood, water, fire na kulang? Lupa. Ang target ng gawa ko ay ang mga mayayamang matrona. Siyempre, kailangan ng marangyang alahas para ipakita ang kanilang katayuan. Alam ba ninyo ang disenyo? Ang mga kilalang pamilya, may kultura sila. Sino ang maglalagay ng alahas sa katawan? Parang biglang yaman lang. Na ang suluwang ay binenta. Simple ngunit maangya, ipinapakita ang ganda ng pagiging buhay. Ingnan mo naman ang sinasabi niyang upgraded na gawa ngayon. Mukhang ang tinatawag na batang henyo, hindi lang isang bises sumikat. Ngayon, naubusan na ng talento. Paano nangyari yon? Ginaya ko naman ang Suyu Liu Guang at dinagdagan pa ng mamahaling alahas. Paano hindi makakapantay kay Chang Feng? Xiao Tsing, ano ba talaga ang nangyari? Nag-aral ka sa ibang bansa. Di ba yon ang espesyalidad mo? Ako, Dahil hindi siya ang tunay na pintor na si Chang Feng. Kaya natural na hindi niya magawa ang gawang katulad ni Chang Feng. Iharap ang tunay na pintor na si Chang Feng. Ano? Shuyu, mag-asawa na tayo ng matagal. Bakit hindi ko alam na ikaw si Chang Feng? Normal lang yon. Dahil sa mga bagay-bagay ko. Hindi nagmamalasakit si Gihi. Magsisinungaling ka ba? Ang nanay ay isang nagluluto lang at madaldal na. May bahay sa bahay, hindi marunong magpinta, lalong hindi nakakaintindi ng disenyo. Paano siya magiging Qiang Feng? Chuyu, alam kong gusto mong maibalik si Kuya Chuan, ngunit hindi mo rin dapat agawin ang aking pangalang panulat, Shen Shuyu. Huwag mong akalain na dahil ikay anak na babae ng mayamang pamilya Sheng, ay maaari ka namang api gamit ang iyong impluensya. Inaagaw mo ang pangalan ni Xiao Tsing. Sinasabi mong ikaw si Chang Feng, nasaan ang ebidensya? Kung ako ba ay si Chang Feng, ang gawa ang magsasalita. Huwag kang magyabang dito. Baka kaya mo pa magluto ng ilang putahe. Pero pagdating sa pagpipinta, naiintindihan mo ba? Si Xiao Tsing ay isang nagtapos sa abroad na may master's degree. Isang pintor mula sa prestihiyosong universidad. Ano ang maihahambing mo sa kanya? Ngayon dito ka nag-aaway at nang agaw. Nagpapanggap pa bilang Chang Feng, hindi ba't gusto mo lang makaakit? Ang pansin ng aking anak, talagang walang hiya ka. Ma, pwedeng tumigil ka na? Ang pagpipinta ay nangangailangan ng kamay, hindi ng bibig. Si Yao Ling, tulungan mo akong maghanda. Huwag magmadali. Dahil sinasabi mong ikaw si Chang Feng. Bakit hindi tayo maglaban sa pagpipinta? Laban sa pagpipinta? Hindi ka nag-aral ng pagpipinta, hindi mo naintindihan. Ang ibig sabihin ng laban sa pagpipinta ay random na pipili ng paksa at mga kagamitan sa pagpipinta. At pipinturahan ng leaf sa loob ng limitadong oras. Ang pintor na ang gawa ay magugustuhan ng mga manonood ang siyang mananalo. Ano sa palagay mo, Bibi, Shen? Handa ka bang sumaba? Kung hindi mo alam ang mga patakaran, huwag ka nang magpahiya. Sasabak ako sa iyo. Mamaya, ang iyong mommy Chengsing ay matatalo ng husto, huwag kang umiyak. Bibi, Shen, kahit gaano ka pa kayaman, hindi mo mabibili ang talino at talento. Kung si Shen Shuyu nga si Chang Feng, paano ito naitago hanggang ngayon? Kung hindi ko kayang pantayan si Chang Feng, hindi ba't mas lalo kong kayang talunin si Shen Shuyu? Isang simpleng may bahay sa bahay. Bukod pa riyan.
Bibi, Shen, pagbibigyan kita, ikaw ang unang pumili. Pakitaan ninyong dalawa ang madla ng paksa ng paligsahan at ang mga gagamiting kagamitan. Paano makakapagpinta ng paro? Paro gamit ang tinta at balahibo. Napaka hindi patas nito. Ito ay labis na pang-api. Pumili ulit kayo. Natural selection, survival of the fittest. Anong hindi patas? Ito ang tadhana. Kung si Shen Shuyu ay si Chang Feng, kahit sanga lang ang ibigay mo, mananalo pa rin siya. Kung wala naman siyang talino, kahit pa ang pinakamagandang gamit sa pagpipinta ang ibigay mo, wala rin itong saysay. Sa wakas, may sinabi ka ring may kabuluhan. Kung wala naman siyang talino, kahit pa ang pinakamagandang gamit sa pagpipinta ang ibigay mo, wala rin itong saysay. Shen Shuyu, anong ipinagmamalaki mo? Hintayin mo, pagmumukha mo ang babasagin ko. Isa lang ang kulay ng tinta. Paano ito magiging kulay na paru-paro? Mukhang malas ang kapalaran ni Bibi, Shen. Tapos na ang oras, ihinto ang pagpipinta. Ito ang obra kong ginawa ngayong araw. Pinamagatan kong constellation, ang kahulugay walang hanggang buhay. Kahit mahina ang liwanag, makapagbibigay ito ng ningning sa kalangitan. Hindi may pahayag ng maayos, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Bagamat hindi maganda ang anyo, maganda naman ang pagkakapinta. Bagamat mahina ang mensahe, kitang-kita naman na mahusay ang teknik sa pagpipinta. Ang galing talaga ng aming Xiao Tsing. Shen Shuyu, nasaan ang iyong obra? Bakit hindi mo ipakita sa lahat? Nahihiya ka bang ipakita? Ako na ang bahala. Tingnan ninyo, ito ba ang pinagpaguran niyang iguhit? Ang iginuhit ng aming Xiao Tsing ay kalangitan. Ang iginuhit mo ay tila abo mula sa kalan. Ito ay Ito ang obra kong dala, paglaya sa ukong para sa lahat ng babaeng. Nawawala sa landas, sana'y makatakas sila sa pagkakakulong at maging paru-paro. At tanggapin ang bagong buhay. Paglaya sa kuong. buhay ang paru-paro sa larawan. Paano nangyari ito? Shen Shuyu, paano mo ito nagawa? Dahil ang talino ay likas na taglay. Kahit buhay ang iginuhit mong paru-paro, hindi nito mapapatunayang. Ikaw si Chang Feng. Talagang hindi nagbabago ang iyong pagiging makulit. Mga Ginoo, ang obra ni Chang Feng noong araw ay ipinagbili ko si Jailin sa Lihe. Ang personal na exhibit ni Chang Feng ay ako rin ang nag-organisa. Hindi ba't? Ako ang nakakakilala kay Chang Feng. Ano? Si Nanay ang tunay na Kiang Feng? Bakit ka nagsinungaling? Bakit mo ginamit ang pangalan ni Shuyu? Ako, ang aming Xiao Tsing ay galing sa ibang bansa. Kahit ginamit niya ang pangalan ni Chang Feng, iginagalang pa rin namin si Chang Feng. Tita, tigilan mo na yan. Kahit ano pa man, Shen Shuyu. Huli ka, at yun ang katotohanan. Kapag lumagpas sa oras, void na ang entry. Anong klaseng hangin ka man, hindi mo pwedeng baliwalain ang mga patakaran. Bakit ako nahuli? Alam niyo naman yan sa sarili niyo, di ba? Nagkonsabahan kayo ni Hez, tumawag sa akin. Nagsabing magpapakamatay siya para hadlangan akong pumasok. Wala na ba kayo hiya? Ano? Hindi ko alam, wala akong kinalaman. Siya ang nagpapatest sa akin. Sinabi niyang subukan lang daw. Kung mahal ba talaga ako ng nanay ko? Nababaliw ka na ba? Bakit mo ginawa yon? Ang kapal talaga ng mukha. Nagpanggap pa bilang si Chang Feng. At inutusan pa ang anak ni Chang Feng. Sila mga anak tumahal na sa ina para hadlangan si Chang Feng na pumasok. Ang babaeng to, isang tunay na sweetheart, at naglakas loob pang magpakita sa publiko. Walang hiya. Ginamit ni Cheng Xing ang pangalan ko. Sinira ang reputasyon ko. Hahabulin ko ito sa batas. Huwag, Yuxuan. Tulungan mo si Cheng Xing. Kuya Yuxuan, tulungan mo naman ako. Ayoko talagang makulong. Esensya na, Shuyu. Kasalanan ko ito. Kung desidido ka talagang maghiwalay tayo, handang ibigay sa'yo ang bahagi ng lahat ng ari-arian natin. Pwede bang patawarin mo si Cheng Xing? Sige, pwede ko siyang palampasin.
I-transfer mo sa Kin ang He Group. Sage, Heo Chuan, ganyan mo ba siya kamahal? Handang isakripisyo ang lahat para sa kanya, di ba? Shuyu, sa pamilyang pinanggalingan mo. Hindi mo maintindihan. Siya ang ilaw. Sa madilim kong kabataan, Shen Shuyu, huwag kang magpakalabis. May 2 anak na pinapakain si Yuchuan, na anak mo rin. Pwede bang huwag kang masyadong makasarili? Hez, ang sama mo talaga. Alam mo ba? May parusa sa batas ang pananakit ng kapwa. Tama na. Bata lang yan. Kung ano ang itinuro sa kanya, yun ang ginagawa niya. Shen Shuyu, huwag kang magsalita ng ganyan sa Kin. Alalahanin mo, nanay ka ni Hez. Kahit maghiwalay tayo, di mo mababago yun. Nanakik siya ng tao, pananagutan mo rin yan. Walang 50,000, hindi matatapos ang usapan ngayon. Doktor, kumusta na ang pasyente? malakas ang pagdurugo ng pasyente. Kailangan ng blood transfusion. Ngunit RA negative ang kanyang blood type. Wala tayo nito sa blood bank. Kailangan ng donor. Ikaw rin ay RA negative, di ba? Maaari ka ba mag-donate para kay Xiaoqing? Hindi ako pwedeng mag-donate. Bakit naman? Hindi ba si Xiaoqing ang pinakamamahal mo? Hindi talaga, may anemia ako, hindi ako pwedeng mag-donate. Anak niya ang may gawa nito, siya ang kausapin mo. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-ingay dito. Dati, si Solan Fang ay napakaalaga kay Cheng Xing. Bakit ngayon, sa oras ng pangangailangan, ayaw niyang mag-donate? At saka, siya rin pala, tulad ni Cheng Xing, ay may negative blood. Samantalang si Heo Chuan ay type T. Xiaolin, tulungan mo ako mag-imbestiga. Heze, alam kong hindi mo ako gusto. Pero may ilang bagay na kailangan kong linawin sa'yo. Sa hinaharap, ano man ang mangyari, pwede kang lumapit sa tatay mo, sa guro, o kahit sa pulis. Huwag kang basta-basta mananakit ng tao. Maliban na kung talagang delikado ang sitwasyon, naiintindihan mo ba? Elementary ka na, marami kang dapat matutunan. At magkaroon ng sariling pag-iisip. Huwag kang maging tulad ng tatay mo, na naniniwala agad sa sinasabi ng iba. Wala ka namang pakialam sa Kin, di ba? Hiwalay na kayo. Bakit mo pa ako pinapagsasabihan? Sige, ako na ang nakialam. Buti na lang at agad akong tinawagan ni Yuan Yuan ngayon. Nangako akong dadalhin ko siya sa amusement park para magpintos. Pagkatapos ng gawain ni Heo Chuan sa ospital. Ihahatid ko sila pabalik sa He family, okay ba? Yung isa. At yung isa pa. Tito G, ang galing-galing mo. Yuan Yuan, yung butterfly hair clip. Bakit nasa ulo mo? Ma, sabi ni Lolo, babalik ka na bukas sa Hong Kong. Pwede bang magkaroon akong souvenir? Maliit pa si Yuan Yuan. At hindi pa siya ganap na nasiraan ng ugali. Ate Shuyu, may gusto ka bang kunin? Tutulungan kita. Hindi na, kaya ko. Magaling ako sa ringtos noong bata pa ako. Kaya mo yan, Ma. Kapag nahulog sa ring, mapapasayo na yan. Ate Shuyu, kapag nahulog sa ring, mapapasayo na yan. Huwag kang magsisi ha. Bata ka pa rin. Nanay ko to, ayokong dalhin ka sa bahay. Ate Shuyu, noong bata ako, tinuruan mo ako. Isang pangako ay ginto, huwag kang mandaya. Nanay, pumayag ka na kay Tito G. Ngayon sinabi sa akin ni Lolo. Ang ibig sabihin ng Hoshino, ikaw ang Changfeng. At ako ang kalangitan at parang, binabantayan ka at tinitingala ka. Gusto pa kitang yakapin. Palang ang totoong nagmamahal sa iyo, hindi mo kailangang magbago o umayon. Itatago rin niya ang pagmamahal sa mga detalye. Nanay, mali kami noon, nagkamali kami sa'yo. Pero gusto ko rin na maging masaya ka sa hinaharap kahit na iwan mo kami. Yuan Yuan, traitor ka talaga. Paano mo nagawang mag-aksil kay tatay? Pero si tatay naman ang unang nagkamali kay nanay. Maraming hirap ang dinanas ni nanay nung ipinanganak niya kami. Dapat namin sabihin kay nanay ang pasensya na. Napakatagal ng 10 taon, nagsisisi ako sa sinabi ko noon. Sa totoo lang, ayaw ko nang maghintay pa ng isang araw. Tatay, nakauwi na kami. Heze, paano mo nagawang saktan ang iba ng basta-basta? Alam ba ni tatay? Na niloloko ka ni Kensing? Hindi ba't sinaktan mo rin siya? Ginagaya lang kita. Ikaw, Sabi ni nanay at tatay, ang bata ay parang puting papel. Kung ano ang iguhit mo, yun ang lalabas. At saka, si Tita Kensing ang unang nandaya sa amin.
Yuan. Saan mo nahanap ang hairbow mo? Sabi ni Lolo, ito raw kay nanay noong bata siya. Binigyan ako ni Lolo bilang alaala. Paano kaya? Paano naging ganito ang hairbow na ito? Kay Shen Shuyu 2. Siya ang sumakit sa akin noon. Hindi ba si Cheng Xing? Hanapin mo sa akin ang dalawang tao sa Haicheng, Zhang Shu at Chen Yu. At imbestigahan mo kung nag-aral ba sa maliit na paaralan si Shuyu noong 18 taon na ang nakalipas. Ang tagal na noon. Naalala mo pa rin ako? Noon, bata pa kami, hindi namin alam ang ginagawa namin. Malaki ang puso mo, patawarin mo na kami. Noon sa eskwelahan, sa eskinita sa harap ng gate. Sino ang pinalayas sa inyo? Boss He. Ang tagal na noon, hindi na namin maalala. Hindi maalala? Ang biktima ng pang-api ay hindi makakalimot. Anong kaapatan ninyong mga nang-api na makalimot? Sabihin, sino ang pinalaya sa inyo? Si Cheng Xing ba? Kahit hindi ko na maalala kung sino yun. Siguradong hindi si Cheng Xing. Si Cheng Xing mismo nagsabi sa akin. Wala siyang tatay, pwede mo siyang apihin. Kaya ako, paano nangyari yon? Ang bait-bait niya sa akin. Binigyan pa nga niya ako ng candy. Naalala ko na, yung candy binigay sa iyo ni Cheng Xing. Galing yon sa basurahan. Kinain na ng iba. Binalot lang ni Cheng Xing. Sabi niya, matutuwa to, magpapasalamat sa akin. Parang asong umuuga ng buntot, lalaruin ko. Ano? Naalala ko rin, yung pumigil sa amin. Transfer student. Gusto pa sana naming lokohin siya. Pero mayaman siya, laging may bodyguard. Kaya hindi namin nagawa. Pang Shen ang apelyido. Bago siya lumipat ng eskwela, binalaan kami. Kung apihin niyo pa siya, ilalagay ko kayo sa sako, itatapon sa ilog. Nahanap ni MR He, si MS Shen Shuyu. Nag-aral ng 1 buwan sa Haicheng Elementary. Cheng Xing, grabe ang paloloko mo sa akin. Shuyu, bakit ka nandito? Masama ba pakiramdam mo? Sakto ang dating mo. Ano to? Magandang bagay. Tungkol sa pinagmulan mo. Tao ka. Dapat alam mo ang katotohanan. Hindi totoo, Shuyu. Ito. Hindi mo gagawin to para makiganti. Wala akong time para dyan. Nalaman ko, 7 taon na ang nakalipas. Hindi naman talaga may sakit ang nanay mo. Nagkunwari lang siya. Para makuha mo sa akin ang 1 milyon. Pang-aral ni Cheng Xing sa abroad. Buti na lang okay ka. Anong problema mo? Kakagising lang ni Xiao Xing, huwag mo siyang takutin. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Kahit papaano, ako ang nagpalaki sa'yo ng 18 taon. Ganyan ka ba magsalita sa nanay mo? Nagpalaki ka sa akin? Pera ng tatay ko yon. Mula bata pa, sabi mo may sakit ka. Hindi ka makapagtrabaho. Mula 8 taong gulang, nagbuhat na ako ng karbon. Nagpagod para buhayin ka. Tapos? Panloloko lang pala lahat. Sabihin mo, ano ba talaga? Ako, Dahil sa tatay mo. Nang buntis pa ang nanay mo. Nagkaroon ng relasyon kay Zhao Lanfang. Nagalit ang nanay mo ng anak ng maaga na matay sa panganganak. Si Zhao Lanfang ang kabit na naging asawa. Pero nakangaliwa pagkatapos ng kasal. Nagkaanak ng si Cheng Xing. At ipinagkatiwala sa pamilya Cheng para alagaan. Ano ibig sabihin nito? Umalis na tayo. Napakasama mo. ako ang masama. Paano ako naging masama? Si tatay mo, may sira sa ulo. Dahil pakiramdam niya may kasalanan siya sa nanay mo, nagpa-vasectomy siya. Ayaw niya magkaanak sa akin, pero gusto ko maging ina. Kaya wala akong magawa kundi makipagtalik sa iba. Nang magbuntis ako kay Xiao Xing, ayaw niya akong mag-alaga. Karapat-dapat lang na namatay siya sa construction city. Ikaw, masamang babae. Kahit anong paghihirap ang ginawa ko sa'yo, hindi ko inakala na makakapasa ka sa kolehiyo at makakahanap pa ng mayamang nobya. Hindi ko matangga. Hindi kita masisira. Kaya sisirain ko ang anak mo, ang anak mong babae. Gagawin kong sukdulan ang paghihirap ng pamilya sa bawat henerasyon. Kaya sinadya mong guluhin si Shuyu. At kakawain kami para kaming hiwalay, di ba? Siyempre naman,
Sa wakas nakarating ka sa taas, ang kayamanan at karangalan. Dapat lang kay Xiao Tsing ang lahat. Karapatan namin ito. Dapat kang mamatay. Umalis kayo. Lumabas kayong lahat. Xiao Tsing, Mula ngayon, huwag na kayong umasa na makakuha ng kahit sentimo sa akin. wala akong kinalaman diyan. Noong bata pa ako pa ang nagligtas sa'yo. Hanggang ngayon, binabanggit mo pa? Yung sira-sirang candy na nakuha mo sa basurahan. At ginawa mo pa ang kaligtasan ko. Di ba? Kung hindi dahil kay Yuan na nagdala ng hair clip ni Shuyu pabalik, buong buhay ko. Magiging laruan mo lang. Anong hair clip? Sinasabi ko, ang babaeng nagligtas sa akin, may suot na ulang butterfly hair clip. Sinabi mo sa akin na wala dahil sa away. Pero ang totoo, ang nagligtas sa akin ay si Shen Shuyu. Alam mo na pala. Ano? Gusto mo pa ba akong lokohin na parang tanga? Dati, may masaya at kumpletong pamilya ako. Sinira ninyong lahat. Kami ang sumira. Malapit ng mga anak si Shen Shuyu. Ako ba ang nag-alis sa'yo para pumunta sa ibang bansa at magdiwang ng birthday ko? Kami ba ang pumilit sa'yo na pumunta sa Haicheng at magdiwang ng pista kasama namin? Ikaw ang walang kakayahan. Hindi mo maayos ang problema sa pagsasama. Sa relasyon ng biyenan at manugang at ayaw mong mag-alaga ng bata. Gusto mo lang makinabang. Kahit wala kami, hindi mo rin mapipigilan si Shen Shuyu. Tumahimik ka. Mahina ang loob mo, mayabang ka. Pinag-interesan mo lang ang pamilya at kakayahan ni Shen Shuyu. Pero ayaw mong magpakumbaba. Sinasamantala mo ang pagmamahal niya sa'yo. Tapos pinag-interesan mo rin ang pagiging maamok at mabait. Gusto mong makuha lahat ng bagay sa mundo. Pero sa huli, wala kang makukuha. Karapat dapat ka diyan. Ginaya mo si Changfeng. Sinira mo ang reputasyon ni Shuyu at nandaya ka sa akin. Para kumita ng malaking pera. Itutuloy ko ito hanggang sa huli. Maghanda ka sa kulungan. Pumasok ka. Ayokong pumasok. Xiao Tsing, kasalanan ni Shen Shuyu lahat ito. Kung hindi siya nagpumilit maghiwalay, kung hindi niya natuklasan ang mga bagay na to, hindi sana tayo nagkaganito. Nga, kasalanan ni Shen Shuyu. Bakit hindi na lang siya mamatay? Bakit kailangan pang itago? Ang siyang hair clip na yon. 3 dekada kong hinintay ang magandang buhay na to. Nawala lang bigla. Anong gagawin ko? May paraan ako. Hindi, bawal pumatay. May visa ko. Kukuha din kita ng visa kapag nangyari na at nagulo ang mga pamilya Hiashen, magtatakas tayo sa ibang bansa. Walang makakahanap sa tin. Hindi ko kaya. Mama. Nakikiusap ako sa'yo. Tingnan mo ako. Mula pagkabata, hindi mo naman ako minahal. Ngayong hindi pa alam ni Hez ang katotohanan, naniniwala pa siya sa'yo. At handang sumama sa'yo, iligtas mo naman ako. Sige. Sasang-ayon ang mama. Ngayon, alam mo na ang tungkol sa Shengan Group. Kontrolin mo na lang mula sa malayo. Wala namang problema, di ba? Pagkalipas ng ilang panahon, makakabalik na tayo sa Hong Kong. Ang dalawang bata. Hindi mo na kailangan? Babae si Yuan. Mas mabuti kung kasama ang mama. Shuyu. Tinanong ko si Jilin. Sabi niya, gusto niya. Gusto. Gusto ng ano? Siyempre, gusto niyang maging ama. Sa dalawang bata, 10 taon na siyang naghihintay sa'yo. Wala bang epekto sa'yo yon? Pa, usap na lang mamaya. May trabaho pa ako sa kumpanya. Pupunta na ako sa meeting. Mama, tulungan mo ako. Tuan-tuan, yung biro mo. Yan, hindi naman nakakatawa. Shen Shuyu, nasa akin ang anak mo't anak mong babae. Kung gusto mong iligtas sila, dalhin mo ang 5 milyon, mag-isa ka sa labas ng lungsod. Kung magre-report ka sa pulis, papatayin ko ang 2 batang ito. Dala ko na ang pera, nasa trunk ng kotse. Nasaan ang mga bata? Nasa sasakyan namin ang mga bata. Nanay, bakit ka nandito? Nag-isa kang dumating? Ang tanga mo naman. Nanay, Isang babae lang, naglakas loob kang mag-isa? Sasabihin ko na sa'yo, may nagbayad ng 5 milyon. Papatayin kayong mag-ina.
hindi ako sigurado, hindi ako. Mag-iisang darating. Ang itim ng bodhi ng babaeng ito. Habulin nyo. Si Yaolin, ligtas na kami ng mga bata. Sige, papunta na ang mga pulis. Naharang ko na si Zhao Lanfang. Tumakas si Cheng Xing. Magmadali sa paliparan at harangan sila. Sige, mag-ingat ka. Papunta na ako. Ang galing ni nanay. Bilisan mo, banggain mo siya. Nanay, mag-ingat. Nahuli kita. Bumaba ka. Akala mo ba, makakatakas ka talaga kasama ang dalawang bata? Bumaba ka. Shuyu, isara mo ang pinto ng kotse at huwag bababa. Hiyo Chuan, buksan mo ang pinto. Huwag kang bababa, malapit na ang pulis. Santukin nyo. Huwag bababa. Tatay, tatay. Huwag kang matakot, ipagtatanggol ka ni tatay. Buti na lang, kumpleto kayong mag-anak na 4. Hiyo Chuan, Hanggat may hininga ako, hindi ko hahayaang. Saktan nyo sila. Ayong dalawa, pigilan nyo siya. Huwag. Pulis. Takbo, takbo. Tigil. Tatay. Yuan, huwag kang matakot, nandito na si tatay. Shuyu. Takbo. Tatay. Buti na lang, agad siyang yumuko kaya hindi nasaktan ng malala. nahuli ba? Hinarang ng mga pulis sa paliparan si Cheng Xing na mag-a-embark na. Ang sama ng ugali ng babaeng ito hanggang ipapasakay niya sa nanay niya ang kasalanan para siya ay makatakas. Pero, paano mo nalaman na sila ang gumawa? Yuan. Hindi ako bobo para sumama sa estranghero. Ang makakaalis lang sa kanila ay Zhao Lanfang at Cheng Xing. Shuyu. Papa. Shuyu. Kasalanan ko noon pero hindi ko. Sinadya na saktan ka, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mabait ako kay Cheng Xing dahil akala ko noong bata ako siya ang sumagip sa akin nang mabuli ako. Hindi ko alam na ikaw pala ang batang babae noon. Ang hinabol ko sa loob ng 18 taon ay ang anino mo lang pala. Ang tunay kong minahal ay ikaw pa rin. Ikaw pala ang batang lalaki sa eskinita noon. Tingnan mo, mama, mahal ka ni Papa. Mga hindi pagkakaintindihan lang noon ang lahat. Nalinaw na ngayon, pwede bang huwag mo kaming iwan? Malubha ang sugat niya, pwede mo bang patawarin siya? Ayokong mawalan ng mama. Shuyu, ako naman ang hahabol sa'yo at magmamahal sa'yo. Mahal ka ni mama at papa, malubha ang sugat ni Papa. Hindi mo kami pababayaan, di ba? Kung isang paumanhin lang ang makakapawi ng mga sugat noon. Para saan pa ang pulis? Mali ang mali, wala nang pagbabalik pa at saka. Marami na akong natulungan noon ang tunay na paglaya. Nanggagaling sa sariling lakas, hindi dahil sa iba. Shuyu. Heze, kung hindi mo matutunan ang halaga. Ang unang ituturo ko sa'yo ay ang pagkawala. Sana maging responsable ka. At may pananagutan sa hinaharap. Mama, Pumunta ako ngayon para pag-usapan ang custody ng bata. Gusto kong kunin si Yuan. Tungkol naman kay Tuan. Dadalawin ko siya paminsan-minsan. Kasalanan ko ito. Kapag gumaling ka na,
Uwi na kami ni Yuan sa Hong Kong. Si Yaolin. Bakit hindi mo kami hinintay? Hindi ba't? Nakuha kita, di ba? Nakuha kita kaya akin ka na. Aatras ka ba? Hindi ako atras, akala ko kasi ayaw mo na naman sakin. Gago. Baby, tawagin mo akong daddy. Daddy. Mabait na bata. Tara na. Grabe, ang ganda-ganda mo pala sa wedding gown. Pero yung kasal na dapat pa sa'yo, hindi ko na mabibigay. Daday, bakit hindi mo na lang kunin si mommy? Tama si mommy mo. Pag mali, mali talaga. Huwag kang magiging katulad ni daddy. Ha? Narealize ko lang ang halaga ng nawala na. Ang gusto ko lang, maging masaya si mommy mo. Ako ang unang nakilala sa'yo. Pero ako rin ang nawalan sa'yo. Bakit wala kang suot? Honey, maganda ba ako? Maganda. Gusto mong hawakan? Ang galing ng mga bata ngayon ang lambing. Hindi mo alam ang gagawin. Hay, gising pa si Yuan. Tulog na, pinaidlip ko na. Walang makakaistorbo sa atin ngayong gabi. Daddy, Ano yun? parang inaapi ni Daday G si mommy. Humapa siya? Pupunta na ba ako ngayon? Ewan ko, ang ingay-ingay sa loob ng kwarto. Nag-away kaya sila? Huwag kang makialam sa usapang matatanda. Matulog ka na. At isa pa, huwag mo nang sasabihin sa akin ang mga ganitong bagay.